Noong gabing iyon, sa kaarawan ni Doña Remedios, akala ko ang pinakamasakit na mangyayari ay ang maupo sa iisang mesa kasama si Lori habang nakangiti ang asawa kong si Paolo, na para bang walang kakaiba sa lahat. May pansit sa gitna ng mesa, may lechon kawali, may mangkok ng sinigang na paborito ni Miguel, at may maliit na cake na binili ni Paolo mula sa bakery malapit sa simbahan. Ang mga kapatid at pinsan ni Paolo ay naroon, pati dalawang kapitbahay na palaging may alam sa buhay ng iba, bago pa man malaman ng mismong may-ari ng buhay na iyon. Sa tabi ni Miguel, nakaupo si Lori, suot ang kulay rosas na blouse. Nakatagilid ang katawan sa anak ko, na para bang matagal na siyang may karapatang hawakan ang baso nito, punasan ang labi nito, at tanungin kung gusto pa nito ng kanin. Ako naman, nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, hawak pa ang dilaw na baon box ni Miguel. Iyong may sticker ng berdeng jeepney sa takip, natuklap na ang isang sulok. Tuwing umaga ko iyon hinuhugasan, pinupunasan, at nilalagyan ng pagkain bago ako pumasok sa opisina sa Taguig. Akala ko noon, kahit wala ako sa bahay buong araw, kahit hindi ako ang sumusundo sa kaniya sa gate ng school, kahit gabi na ako nakakauwi, mauunawaan ng anak ko na ang baon na iyon ay paraan ko ng pagsasabing, "Anak, hindi man ako nasa tabi mo ngayon, iniisip pa rin kita." Pero sa gabing iyon, inilapag ni Miguel ang kutsara niya. Tumingin siya sa akin. Hindi iyon tingin ng batang nagtatampo lang. Iyon ang tingin ng batang may natutuhang galit mula sa bibig ng matatanda. Sabi niya, malinaw at buo ang boses, "Mas gusto ko si Tita Lori kaysa sa iyo, Mama. Kasi sabi ni Lola, trabaho lang ang alam mo, hindi mo ako mahal." Tumigil ang lahat. Tumigil ang kutsara sa kamay ni Paulo. Tumigil ang mahinang tawanan ng mga pinsan niya. Tumigil ang pagmuya ng tiyahin niyang palaging nagsasabing, dapat akong magpasalamat dahil may biyenang nag-aalaga sa anak ko. At si Doña Remedios, ang babaeng tinawag kong nanay mula nang ikasal ako kay Paolo, ay ngumiti. Hindi siya nagulat. Hindi siya napahiya. Hindi niya sinabihan si Miguel na huwag magsalita ng ganoon sa sariling ina. Ngumiti lang siya ng dahan-dahan, parang matagal niyang inensayo ang sandaling iyon sa isip niya, at sa wakas, narinig na niya ang eksaktong linyang gusto niyang lumabas sa bibig ng apo niya. Noon ko naintindihan na hindi ako natalo sa pagmamahal ng anak ko sa isang gabi lang. Unti-unti pala akong tinanggal sa puso ni Miguel, piraso-piraso, araw-araw, habang nasa trabaho ako, habang naniniwala akong ang bahay ng asawa ko ay ligtas na lugar para sa anak ko. Hindi nila alam na 3 araw bago ang hapunang iyon, napanood ko na ang unang kuha mula sa maliit na kamera sa sala. Hindi nila alam na sa loob ng dilaw na baon box ni Miguel, sa ilalim ng manipis na pad sa takip, may nakatagong maliit na recorder. At lalong hindi nila alam na kinabukasan ng gabing iyon, bago makarating si Doña Remedios sa gate ng school, ako ang unang susundo kay Miguel. Dadalhin ko siya diretso sa bahay ng nanay ko sa Parañaque. Mula sa araw na iyon, walang sinuman sa bahay ni Paulo ang makakahawak sa anak ko nang wala akong pahintulot. Pero bago ako naging ganoon katigas, bago ako natutong magtago ng ebidensya sa baon box ng sarili kong anak, naging asawa muna ako na marunong magtiis. Naging manugang muna ako na laging yumuyuko. Naging ina muna ako na araw-araw humihingi ng tawad sa anak niya, kahit wala naman siyang kasalanan kundi ang magtrabaho para buhayin ang pamilyang akala niya ay kanya. Noong bumalik ako sa trabaho bilang accountant sa Taguig, si Miguel ay halos magsisimula pa lang sa elementarya, mahirap para sa akin iyon. Gusto kong ako ang maghatid sa kanya, ako ang maghanda ng merienda niya, ako ang unang makarinig ng kwento niya pag uwi niya mula school. Pero hindi sapat ang kita ni Paulo mula sa maliit naming photocopy stall sa tabi ng paaralan. Ang totoo, noong una, hindi pa nga talaga iyon namin. Ako ang naglabas ng puhunan, ako ang pumirma sa maliit na loan. Ako ang bumili ng unang photocopy machine, printer, bond paper, stapler, at laminating sheets. Pero dahil gusto kong magkaroon ng dignidad si Paulo sa harap ng pamilya niya, hinayaan kong sabihin nilang si Paulo ang nagpatayo noon. Sabi ko sa sarili ko, asawa ko naman siya, kapag umangat siya, aangat kami. Si Doña Remedios naman ang nag-alok na mag-aalaga kay Miguel. Huwag kang mag-alala, Tarina, sabi niya noon habang hinahalo ang lugaw sa kusina. Apo ko iyan, buhay ko iyan, hindi ko pababayaan. Pinaniwalaan ko siya. Paano ko hindi paniniwalaan ang babaeng gumigising ng maaga para ihanda ang uniform ng anak ko? Paano ko paghihinalaan ang biyenang naglalagay ng bimpo sa likod ni Miguel kapag pinagpapawisan ito? Paano ko iisipin na may ibang plano ang taong palaging nagsasabi sa kapitbahay na mahal niya ang apo niya na parang sariling anak? Kaya noong unang mga buwan, nagpapasalamat ako sa kaniya.
Tuwing sweldo, halos buong sahod ko ay napupunta sa bahay, kuryente, tubig, bigas, tuition, gamot ni Doña Remedios. Pagpapaayos ng bubong sa likod ng kusina. Dagdag na puhunan sa photocopy stall ni Paulo. Kapag may kulang, ako ang gumagawa ng paraan. Kapag may nasisira, ako ang naghahanap ng pambayad. Kapag may reklamo si Doña Remedios, ako ang unang humihingi ng pasensya. At tuwing gabi, pag uwi ko, dala ko ang pagod mula sa tren, jeepney, at mahabang pila sa terminal. Pero bago ako magpalit ng damit, hinahanap ko muna si Miguel. Noon, tumatakbo pa siya papunta sa akin. Mama, sigaw niya noon, nakataas ang dalawang kamay, amoy pawis at pulbos, may mantsa pa ng tsokolate sa bibig. Yumuyuko ako, niyayakap siya, at kahit masakit ang likod ko, kahit umiikot pa sa isip ko ang mga numero sa opisina, humuhupa ang lahat kapag nararamdaman ko ang maliit niyang braso sa leeg ko. Hanggang isang gabi, hindi na siya tumakbo. Nasa sala siya, katabi ni Doña Remedios, nanonood ng palabas habang kumakain ng merienda. Pagpasok ko, ngumiti ako at binuksan ang mga braso ko. Miguel, anak, nandito na si Mama. Tumingin siya sa akin saglit, pagkatapos bumalik sa TV. Akala ko pagod lang siya. Lumapit ako para yakapin siya, pero bago pa ako makaluhod, hinawakan ni Doña Remedios ang balikat niya at bahagyang hinila palapit sa kanya. Pagkatapos, pinunasan niya ang manggas ng uniform ni Miguel na para bang may dumi akong dala mula sa labas. Hayaan mo muna siya, sabi niya, banayad ang boses pero narinig ng lahat sa sala. Pagod ang bata, ikaw rin naman, pagod sa kakatrabaho. Huwag mong pilitin, minsan kasi, mas abala ka pa sa pera kaysa sa lambing. Tumawa ang bayaw ko, mahina lang, pero narinig ko. Ngumiti ako kahit may kumirot sa dibdib ko. Noong gabing iyon, sinabi ko sa sarili ko na sensitibo lang ako, baka biro lang iyon, baka nasanay lang si Miguel na kasama ang lola niya buong araw, baka ako ang may kulang. Iyon ang unang pagkakamali ko. Dahil kapag paulit-ulit mong pinatawad ang maliliit na hiwa, isang araw magigising ka na lang at duguan ka na pala. Nagsimula iyon sa dilaw na baon box. Dati, tuwing umaga, excited si Miguel, kapag binubuksan niya ang takip. Minsan may hotdog na hiniwa kong parang maliit na bulaklak. Minsan may fried rice na nilagyan ko ng itlog. Minsan may maliit na saging at note na nakasulat, kaya mo iyan, anak, love, mama. Isang umaga, itinulak niya ang baon box palayo. Ayaw ko niyan, sabi niya. Napahinto ako. Bakit, anak? Paborito mo ang ginawa ko. Umiling siya. Sabi ni Lola, minamadali mo lang daw iyan, parang pagkain ng taong walang puso. Nanlamig ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Si Doña Remedios, na nakatayo sa may lababo, ay hindi man lang lumingon, nagpatuloy lang siya sa paghuhugas ng tasa, parang walang narinig. Miguel, mahinahon kong sabi, hindi totoo iyon, maaga akong gumising para ihanda ito. Sumimangot siya, mas masarap daw ang binibili ni Tita Lori. Iyon ang unang beses na narinig ko ang pangalan ni Lori mula sa anak ko. Noong una, ang alam ko, si Lori ay tumutulong lang sa photocopy stall ni Paulo. Mas bata siya sa akin, siguro nasa late 20s, palaging maayos ang buhok, palaging may ngiti na parang sanay siyang magmukhang mabait sa harap ng ibang tao. Sabi ni Paulo, kailangan niya ng dagdag na kamay sa stall dahil maraming nagpapa-photocopy tuwing enrollment at exam week. Hindi ako tumutol, sa isip ko, kung makakatulong sa kita ng pamilya, bakit hindi? Pero unti-unti, si Lori ay hindi na lang nasa stall. Nasa bahay na siya. Una, dumaan lang daw para mag-abot ng resibo. Sumunod, tumulong daw magbilang ng bond paper. Pagkatapos, tumulong daw magluto dahil napagod si nanay. Maya-maya, siya na ang nagsusuklay ng buhok ni Miguel habang nakaupo si Doña Remedios sa sofa. Siya na ang nag-aabot ng tubig sa anak ko. Siya na ang tinatawag ni Doña Remedios kapag ayaw kumain ni Miguel. Lori, ikaw nga ang magpakain, sabi ni Doña Remedios isang gabi, habang ako ay nakatayo sa pinto ng kusina. Kakauwi lang mula trabaho. Mas mahaba ang pasensya mo kaysa sa ibang taong tunay na nanay nga pero laging wala. Hindi ako nagsalita. Tumingin ako kay Paolo, naghihintay na pagsabihan niya ang nanay niya. Pero abala siya sa cellphone. Noong gabing iyon, nilapitan ko siya sa kwarto. Paolo, naririnig mo ba ang sinasabi ng nanay mo? Bumuntong hininga siya, parang ako pa ang istorbo. Tarina, matanda na si mama, ganoon lang siya magsalita. Pero naririnig ni Miguel. Eh di bumawi ka sa anak mo kung nasasaktan ka. Hindi iyong lagi mong pinapalaki. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang hindi niya ako ipinagtanggol, o ang paraan ng pagsasabi niya,
na parang ako ang may kasalanan kung bakit lumalayo sa akin ang sarili kong anak. Mula noon, sinubukan kong bumawi. Umaga, mas maaga akong gumigising. Gabi, kahit antok na ako, nagbabasa ako ng kwento kay Miguel. Kapag weekend, ako ang naglalaba ng uniform niya, ako ang nag-aayos ng bag niya, ako ang gumagawa ng reviewer niya. Pero kapag gabi na at yayakapin ko siya, humihiga siyang nakatalikod. Mama, si Lola na lang magkwento, sabi niya minsan. Bakit anak? Mas magaling siya, hindi siya laging nagmamadali. Hindi bata ang nagsasalita sa akin noon. Bibig iyon ng anak ko, pero salita iyon ng ibang tao. Ang pinakamatinding unang kirot ay nang pumunta ako sa school niya nang mas maaga kaysa dati. May meeting dapat ako sa opisina, pero na-cancel. Natuwa ako dahil sa wakas, ako ang makakasundo kay Miguel. Bumili pa ako ng maliit na mango juice sa tindahan malapit sa school gate. Habang naghihintay ako, nakita ko ang mga nanay sa group chat ng parents na magkakasamang nagkukwentuhan. May ilan sa kanila ang tumingin sa akin, tapos biglang tumahimik. Hindi ko iyon pinansin. Hanggang nakita ko si Miguel. Lumalabas siya ng gate, hawak ang kamay ni Lori. Sa kabilang kamay niya, may ice cream. Sa likod nila, si Doña Remedios, nakangiti sa ibang parents na parang siya ang reyna ng eksenang iyon. Para bang ipinapakita niya sa lahat ang perpektong larawan, lola, bata, at isang batang babae na mas mukhang ina, kaysa sa tunay na ina na nakatayo sa gilid, hawak ang mango juice na hindi na malamig. Tinawag ko siya. Miguel. Huminto siya. Tumingin siya sa akin. Tapos tiningnan niya si Lori, dahan-dahan niyang binitiwan ang kamay nito, pero hindi siya tumakbo papunta sa akin. Iyon ang sandaling naramdaman kong may kinuha sa akin na hindi ko alam kung paano babawiin. Lumapit si Doña Remedios, nakangiti pa rin. Ay, Tarina, maaga ka pala ngayon, hindi ka nagsabi. Ako ang nanay niya, sabi ko, pilit na kalmado, hindi ko kailangan magpaalam para sunduin ang anak ko. Nagbago ang mukha niya, pero saglit lang, bumalik agad ang ngiti niya. Iyong ngiting ginagamit niya kapag may ibang taong nanonood. Siyempre naman, sabi niya, kaya lang sanay na ang bata sa amin, kawawa naman kung bigla-bigla. Si Lori ay yumuko ng bahagya. Ate Tarina, bumili lang kami ng ice cream, nagpaalam naman po si Miguel kay Lola. Ate. Tinawag niya akong ate habang hawak niya ang kamay ng anak ko, na parang may karapatan siyang maging bahagi ng buhay namin. Noong gabing iyon, kumalat sa group chat ng pamilya ni Paolo ang isang mensaheng hindi diretsyong binanggit ang pangalan ko, pero alam ng lahat na ako ang tinutukoy. Si Doña Remedios ang nagsimula. May mga ina talaga na akala kapag nagbibigay ng pera, sapat na, hindi alam na ang bata, kailangan ng presensya, hindi lang baon. May nag-react ng sad emoji, may nag-comment na tama po kayo, tita. May isa pang nagsabi, kawawa naman si Miguel. Hinintay ko si Paolo na sumagot. Nakita kong online siya. Wala siyang sinabi. Pagkaraan ng ilang minuto, nag-message ang kapatid niya, Paolo, ikaw na magsabi sa asawa mo, baka sa trabaho niya kinukuha ang tapang niya. Sumagot si Paolo, hayaan ninyo, kung mas napapalapit si Miguel sa ibang tao, baka dapat tingnan ni Tarina kung bakit. Iyon ang unang gabi na hindi ako nakatulog. Nasa tabi ko si Paolo, mahimbing ang hinga, parang walang sinira sa akin, sa kabilang kwarto. Natutulog si Miguel sa tabi ni Doña Remedios dahil iyon daw ang gusto niya. Sa sala, nasa ilalim ng ilaw ang maliit na altar ng Santo Niño, katabi ang lumang florera at mga artipisyal na halaman ni Doña Remedios. Doon ko naisip ang kamera. Hindi dahil gusto kong maniktik, hindi dahil gusto kong patunayan na masama sila. Noong gabing iyon, gusto ko lang malaman kung nababaliw na ba ako. Kung tama ba ang pakiramdam ko na may nangyayari sa anak ko habang wala ako. Kung ang lamig sa tingin ni Miguel ay simpleng tampo lang, o kung may taong araw-araw na nagtuturo sa kanya kung paano ako kamuhian. Kinabukasan, bumili ako ng maliit na kamera sa mall. Pagkatapos ng trabaho, sinabi ko sa sarili ko na kung wala akong makita, hihingi ako ng tawad sa puso ko dahil pinaghinalaan ko sila. Ilalagay ko iyon, titingnan ang ilang araw, at kapag napatunayang mali ako, tatahimik ako. Umuwi ako dala ang isang chayote, isang pakete ng noodles, at isang bagong chichirya para kay Miguel, para hindi mahalata ang kamera sa bag ko. Pagdating sa bahay, nakaupo si Doña Remedio sa sofa, si Miguel nasa sahig, at si Lori nasa maliit na mesa, nag-aayos ng resibo ng photocopy stall. Bago ang halaman, tanong ni Doña Remedios nang ilagay ko ang maliit na chow ng artificial plant malapit sa kanto ng sala, katabi ng estante ng Santo Niño. Opo, sabi ko. Nakita ko sa weekend market, para naman may kulay ang sala.
Hindi niya alam na sa loob ng paso, nakatago ang maliit na mata na sa wakas ay hindi matatakot sa kanya. Noong gabing iyon, habang naghuhugas ako ng dilaw na baon box ni Miguel, napansin ko ang natuklap na sulok ng sticker ng jeepney sa takip. Hinaplos ko iyon gamit ang daliri ko. Naalala ko ang unang araw ng klase niya, kung paano niya ipinakita sa lahat ang baon box na iyon, at sinabing, "Mama ko gumawa." Ngayon, itinutulak na niya iyon palayo. Hindi ko pa alam noon na ang baon box na iyon ang magiging susi para marinig ko ang mga salitang hindi kayang hulihin ng kamera. Hindi ko pa alam na isang araw, bubuksan ko ang takip nito hindi para maglagay ng pagkain, kundi para magtago ng ebidensya. Ang alam ko lang noon, nagsisimula nang mawala sa akin ang anak ko. At kung kailangan kong maging tahimik, maging maingat, maging babaeng kayang ngumiti sa harap ng mga taong unti-unting pumapatay sa pangalan ko bilang ina, gagawin ko. Dahil ang isang ina, kapag inagawan ng anak habang buhay pa siya, hindi agad sumisigaw. Minsan, nagmamasid muna siya. Nagtatago ng resibo. Nagsisave ng video. At naghihintay sa araw na ang mga taong sanay magsalita sa likod niya ay marinig naman ang sarili nilang tinig bilang ebidensya. Ebidensya ang salitang iyon na paulit-ulit kong inikot sa isip ko habang nakahiga sa dilim, nakatalikod kay Paulo. Nakikinig sa tahimik na paghinga niya na parang hindi niya ako itinulak sa harap ng sariling pamilya ng araw ding iyon. Akala ko noon, kapag may ebidensya, magiging malinaw ang tama at mali. Akala ko kapag nahuli mo ang isang kasinungalingan sa video, kapag narinig mo ang isang paninira sa recording, kapag hawak mo ang resibo ng perang inilabas mo, kusang tatahimik ang mga taong gumagawa ng masama. Hindi ko pa alam na bago lumabas ang katotohanan, mas malakas muna ang ingay ng paninira. Kinaumagahan matapos kong mailagay ang kamera sa tiyaw ng peking halaman, gumising ako ng mas maaga kaysa dati. Hindi pa sumisikat ng buo ang araw sa may bintana ng kusina, pero nakatayo na ako sa harap ng kalan, naghahalo ng sinanggag para kay Miguel. Nilagyan ko ng itlog, kaunting hotdog, at isang hiwa ng mangga sa maliit na lalagyan. Ang dilaw na baon box na may berdeng jeepney ay nasa tabi ko, bukas ang takip, tila naghihintay kung ano ang ilalagay ko sa loob. Pagkain ba, pag-asa, o isa na namang bagay na itutulak palayo ng anak ko dahil may nauna nang nagsabi sa kanya na hindi sapat ang kamay ng nanay niya. Habang inaayos ko ang kutsara at tissue, pumasok si Doña Remedios sa kusina, nakasuot ng duster na may maliit na bulaklak, hawak ang rosaryo niya. "Ang aga mo naman," sabi niya. "Hindi iyon papuri. Maaga po akong natulog," sagot ko. Gusto kong ihanda ng maayos ang baon ni Miguel. Lumapit siya sa mesa, sumilip sa loob ng baon box, at ngumiti ng manipis. Kawawa naman ang bata kung puro tira-tira ang laman. Napahinto ang kamay ko sa paglalagay ng mangga. "Bagong luto po iyan, hindi ko sinabing luma," sabi niya, habang maingat na pinapahid ang daliri sa gilid ng takip na parang may dumi. "Sinasabi ko lang, iba pa rin ang pagkain na may oras. Hindi iyong ginagawa habang hinahabol ang biyahe." Noon ko naramdaman na hindi niya kailangang sumigaw para manakit. Sa bahay na iyon, ang insulto ay palaging may kasamang malumanay na tono, parang payo, parang dasal, parang pag-aalala. Dumating si Miguel na hinihila ang zipper ng bag niya. "Good morning, anak," sabi ko, pilit na magaan ang boses. "May baon kang paborito mo." Tiningnan niya ang dilaw na kahon. Saglit lang. Pagkatapos, tumingin siya kay Doña Remedios. Ang maliit na kilos na iyon ang unang sugat ng araw ko. Bago siya magdesisyon kung tatanggapin ang pagkain ko, hinanap muna niya ang pahintulot ng babaeng nagtuturo sa kaniya kung paano ako sukatin. "Kung ayaw mo, bibili na lang tayo mamaya," sabi ni Doña Remedios, hinaplos ang buhok niya. "Baka pagod si mama mo, hindi niya natimplahan ng maayos." Hindi ko na kinaya. "Nanay, pwede po bang huwag ninyong sabihin iyan sa harap niya?" Tumahimik siya. Tumingin sa akin si Miguel na parang ako ang biglang naging masama. "Tarina," mahina niyang sabi, pero sapat ang lakas para marinig ni Paolo na papasok sa kusina. "Pinagsasabihan lang kita, huwag kang masyadong sensitibo, kaya siguro nahihirapan ang bata lumapit sa iyo, lagi kang tensyonado." Si Paolo, naka-polo shirt na may amoy ng bagong plansa, kumuha ng kape at hindi man lang lumingon. "Umaga pa lang, may drama na," bulong niya. Iyon ang sandali na dapat sana ay tumigil ako, lumunok, ngumiti, at magpanggap gaya ng lagi kong ginagawa. Pero siguro dahil buong gabi akong hindi nakatulog, lumabas sa bibig ko ang tanong na matagal ko nang nilulunok. "Paulo, drama ba kapag hinihiling kong huwag turuan ang anak natin na kulang ako?" Bumaba ang tasa niya sa mesa nang may kaunting tunog.
Walang nagtuturo sa kaniya, nararamdaman lang ng bata kung sino ang nandyan. Nandyan ako. Kailan? Tanong niya iyon ng diretsyo, pero hindi niya kayang tumingin sa akin ng diretsyo. Kapag gabi na, kapag pagod ka na, kapag kailangan mong patunayan sa sarili mo na mabuti kang ina, sumikip ang dibdib ko. Si Miguel ay nakatayo sa pagitan namin, hawak ang strap ng bag niya. Ang mga mata niya ay lumilipat sa mukha ng bawat matanda, kumukuha ng aral mula sa bawat salita. Lumuhod ako sa harap niya. Anak, mahal ka ni mama. Huwag mong kalimutan iyon, ha? Hindi siya sumagot. Hawak niya ang baon box, pero hindi niya niyakap iyon tulad dati. Hinawakan niya iyon sa gilid, parang mabigat, parang hindi kanya. Nang umalis sila ni Doña Remedios papuntang school, nakatayo ako sa gate, pinapanood silang lumakad. Bago sila lumiko, nakita kong may kausap si Doña Remedios sa kabilang bahay, si Aling Nida mula sa sari-sari store. Hindi ko narinig lahat, pero narinig ko ang sapat. Mahirap kapag ang ina, puro opisina, sabi niya, habang nakahawak sa balikat ni Miguel, kami na lang ang bumabawi. Kinabukasan, iyon na ang usapan sa paligid. Sa tindahan, sa harap ng gate, sa pila ng tricycle, sa group chat ng parents, hindi direktang tinukoy ang pangalan ko sa simula, pero alam ng lahat. May bata raw na ayaw na sa luto ng nanay, kasi laging nagmamadali. May nanay raw na mas mahal ang overtime kaysa anak. Buti na lang may lola, nang makita ko ang screenshots mula sa pinsan kong si Ria. Nakasali rin sa isang parent group dahil anak niya ay ka-grade ni Miguel, nanlamig ang mga kamay ko. Hindi lang pala sa pamilya ni Paolo kumakalat ang kwento. Umaabot na iyon sa mga nanay sa school. May isang nagtanong, si Miguel ba ito? May sumagot ng praying hands emoji. May isa pang nagsabi, nakikita ko nga, mas close siya sa isang babae sa photocopy stall kaysa sa mama niya. Hindi pangalan ni Lori ang nakasulat, pero sapat na iyon para masunog ang mukha ko sa hiya. Sa araw na iyon, habang nasa opisina ako, tinawagan ako ni Paulo. Hindi siya tumatawag sa oras ng trabaho, maliban kung may kailangan siyang pera. Ano na naman itong ginagawa mo? Bungad niya. Ano ang ibig mong sabihin? Tumawag si mama, pinahiya mo raw siya sa kusina kahapon. Sinigawan mo raw sa harap ni Miguel. Napapikit ako. Hindi ko siya sinigawan, Tarina, huwag mo na akong lokohin. Pati si Miguel raw natakot. Doon ako napaupo ng diretsyo. Sinabi ni Miguel iyon. Sandali siyang natahimik. Sabi ni mama, tahimik daw ang bata pagkatapos mo siyang pagsalitaan. Paolo, magkaiba iyon, magkaiba sa iyo. Pero sa anak natin, baka pareho lang. Narinig ko sa kabilang linya ang ingay ng photocopy machine, ang tunog ng papel na lumalabas, ang boses ng isang babae sa likod niya. Kuya Paolo, nasaan po iyong resibo ng bond paper? Lori iyon. Hindi ako pwedeng magkamali sa boses niya. Kasama mo siya, tanong ko. Nasa stall siya, saan mo ba gusto? Oras ng klase ni Miguel. Tarina, huwag mong isingit si Miguel sa selos mo. Selos, doon nagsimulang buuin ni Paulo ang salitang gagamitin nila laban sa akin. Hindi ako inang nag-aalala, hindi ako asawang nasasaktan. Ako ay babaeng selosa, pagod, insecure, at takot mapalitan dahil hindi ko raw nagampanan ang tungkulin ko. Sa sumunod na mga araw, mas naging halata ang pag-ikot ng kwento. Kapag umuuwi ako, biglang tumatahimik ang sala. Kapag pumapasok ako sa kusina, nagsasara si Doña Remedios ng phone niya. Kapag lalapit ako kay Miguel, may sinasabi siyang linyang parang hindi kanya. Mama, sabi ni Lola kapag totoong mahal. Hindi kailangan laging sabihin. Mama, si Tita Lori hindi sumisigaw. Mama, bakit kailangan mong magtrabaho kung may papa naman ako? Bawat pangungusap ay parang maliit na papel na photocopy, kopya ng salita ng ibang tao, ipinapasok sa isip ng anak ko, inilalabas sa bibig niya. At ako, bilang accountant na sanay maghanap ng mali sa pagitan ng numero, nagsimulang maghanap ng pattern. Tuwing alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, pagkatapos ng klase ni Miguel, pinakamaraming nagbabago sa kaniya. Umuuwi siyang may bagong salita, bagong tampo, bagong dahilan para umiwas sa akin. Doon ko sinimulang tingnan ang feed ng camera sa cellphone ko tuwing lunch break, kapag nasa restroom ako, o kapag walang tao sa pantry. Sa unang araw, wala akong nakita kundi ordinaryong galaw sa sala. Si Miguel kumakain ng merienda sa maliit na plato, si Doña Remedios nanonood ng teleserye. Si Lori dumaan dala ang isang plastik ng banana Q. Para kay Miguel. Sabi niya sa camera, nakangiti, habang si Doña Remedios ay tuwang-tuwang tinatawag ang anak ko. Tingnan mo, may nagdala sa iyo. Hindi lahat ng nagmamahal, kailangan manganak. Pinindot ko ang pause. Ang mga katagang iyon ay hindi sigaw,
Hindi direktang paninira, pero may lason. Hindi lahat ng nagmamahal, kailangan manganak. Kung naririnig iyon ng bata araw-araw, ano ang magiging kahulugan ng salitang ina sa kanya? Sa ikalawang araw, mas malinaw. Nakaupo si Miguel sa sofa, hawak ang jeepney toy na bigay ni Lori. Si Doña Remedios ay nagtitiklop ng damit, akala ko wala lang, hanggang nagsalita siya nang hindi tumitingin sa bata, parang kaswal lang. Kawawa ka talaga, apo. Kung si Tita Lori siguro ang mama mo, hindi ka maghihintay sa gate ng matagal. Hindi naman ako naghihintay, sabi ni Miguel, mahina. Nandoon ka, Lola. Oo, nandito ako, pero dapat ang mama mo ang nandoon. Kaso mas gusto niya ang pera. Ang kamay ko sa cellphone ay nanginig. Nasa pantry ako noon, may hawak na kape, at bigla kong naramdaman na parang sumisikip ang dingding. Pinakinggan ko muli, baka mali ang dinig ko. Baka may ibang kahulugan, pero wala, malinaw iyon. Mas gusto niya ang pera. Hindi ko alam kung ilang beses kong inulit ang clip na iyon bago ko naisip na kailangan kong isave agad. Sinend ko sa sarili kong email, nilagay ko sa folder na may petsa. Hindi ko pa sinend kay Paulo. Hindi pa, dahil alam ko na kapag ipinakita ko ang isang clip lang, sasabihin nilang aksidente, biro, maling intindi. Kailangan ko ng higit pa sa isang sugat, kailangan kong patunayan na kutsilyo iyon, hindi tinik. Sa ikatlong araw, may nakita akong hindi ko inaasahan. Si Lori ay nasa sala, nakaupo sa tabi ni Miguel, tinuturuan siyang magsulat ng spelling words. Si Doña Remedios nasa kabilang upuan, nagkukwento tungkol sa misa sa simbahan. Biglang tumunog ang phone ni Lori, binasa niya, ngumiti, tapos tumayo. Hindi niya alam nakita sa kamera ang screen niya ng bahagya habang dinadala niya ang phone sa may bintana. Hindi ko mabasa lahat, pero nakita ko ang pangalan, Paulo. Ang message preview, mamaya na tayo mag-usap. Huwag muna sa harap ni mama. Huminto ang dugo ko sa katawan. Sa isip ko, may posibilidad pa rin na tungkol iyon sa trabaho. Photocopy stall, resibo, papel, order. Pero bakit huwag sa harap ni mama? At bakit ang ngiti ni Lori ay hindi ng empleyadong tumanggap ng instruction mula sa amo? Kinagabihan, tinanong ko si Paulo habang nasa kwarto kami. Hindi ko sinabi ang tungkol sa kamera. May problema ba sa stall? Tanong ko, wala. Kailangan ba ni Lori ng dagdag na oras? Tumingin siya sa akin mula sa phone niya. Bakit? Madalas na siyang nasa bahay. Tumutulong siya kay mama. At kay Miguel. Masama ba iyon? Hindi masama ang tumulong. Masama kung ginagamit siyang kapalit. Tumawa siya, hindi malakas. Mas masahol. Iyong tawang parang ako ay katawa-tawa. Kapalit. Tarina, naririnig mo ba sarili mo? Si Lori ang problema mo. O ang katotohanang mas komportable ang anak natin sa mga taong hindi laging pagod. Anak natin siya, Paolo. Kaya nga, anak natin. Hindi pag-aari mo. Pero ako ang nanay, then act like one. Parang may nabasag sa loob ko, pero hindi ako sumigaw. Hindi pa. Dahil sa puntong iyon, naintindihan ko na hindi lang si Doña Remedios ang kalaban ko. Si Paolo, kahit hindi pa niya direktang inaamin, ay may papel sa katahimikang pumapaligid kay Lori. At sa katahimikang iyon, unti-unti akong ginagawang baliw. Kinabukasan, nang sunduin ko si Miguel ng mas maaga, sinabi sa akin ng guard sa school na nasundo na raw siya. Kanino? Tanong ko. Kay Lola po. Kasama iyong babae sa photocopy. Hindi pa dismissal. Nagkibit balikat ang guard. May note po si Lola, sabi may check-up. Wala akong alam na check-up, tinawagan ko si Doña Remedios, hindi niya sinagot, tinawagan ko si Paulo. Busy. Tinawagan ko ang photocopy stall. Si Lori ang sumagot, Ate Tarina. Nasaan ang anak ko? Sandali siyang natahimik. Ay, kasama po ni nanay, kumain lang po kami sa labas. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na kunin siya bago dismissal? Ate, wag po kayong magalit. Nagpaalam naman po si nanay sa school, ako ang nanay niya. Narinig ko ang paghinga niya, at sa likod, boses ni Miguel. Tita, akin na iyong straw. Tita, hindi siya natatakot, hindi siya naghahanap sa akin. Nasa kung saan siya, masaya, habang ako ay nakatayo sa tapat ng school gate, mukhang inang hindi alam kung nasaan ang anak niya. May dalawang parent na tumingin sa akin. Isa sa kanila ang nagtanong, ay, Ma'am Tarina, hindi niyo po alam. Ang tanong na iyon ang sumampal sa akin. Hindi ang mismong tanong, kundi ang awa sa tono niya. Awa, na may halong husga, hindi niyo po alam. Para bang normal na sa lahat na si Doña Remedios at Lori ang may alam sa schedule ng anak ko, habang ako, ang ina, ay bisita lang sa buhay niya. Nang gabing iyon, sa group chat ng pamilya, nagpadala si Doña Remedios ng larawan.
Si Miguel, nakangiti, may hawak na sundae. Sa tabi niya, si Lori, caption, Merienda after school. Salamat sa mga taong may oras para sa bata. Hindi ko nakita agad dahil nasa biyahe ako pauwi. Pagdating ko sa bahay, lahat sila ay nasa sala. Si Miguel may dalang bagong lapis. Si Lori ang nagbigay. Lumapit ako sa kaniya. Anak, bakit ka lumabas ng school nang hindi ako sinabihan? Bago siya makasagot, sumabat si Doña Remedios. Ako ang lola. Hindi kita kailangang i-text sa bawat galaw namin. Kailangan ninyo, sabi ko. Kahit sino pa kayo, kailangan ninyo akong sabihan tungkol sa anak ko. Tumayo si Paolo mula sa upuan. Ano na naman ba ito? Kinuha nila si Miguel bago dismisal. Si Mama ang kumuha, kasama si Lori. At, ang isang pantig na iyon ay halos nagpatumba sa akin. At, parang walang ibig sabihin na ang babaeng pinapalapit nila sa anak ko ay may sariling pwesto na sa tabi nito. Parang wala lang na ako ang huling nakakaalam. Paolo, hindi normal ito. Ang hindi normal, sabi niya, lumalakas ang boses, iyong uuwi ka at gagawa ka ng eksena sa harap ng bata. Eksena? Oo, eksena. Lagi kang ganyan. Kapag hindi umiikot sa iyo ang lahat, inaaway mo. Nakatingin si Miguel sa akin, takot at litong-lito, doon ko nakita ang panganib. Kapag ipinagpatuloy ko ang laban sa sala, sa harap niya, gagamitin nila ang bawat luha ko, bawat taas ng boses ko, bawat panginginig ko bilang pruweba na ako nga ang problema. Kaya nilunok ko ang sarili ko. Miguel, mahina kong sabi, pasok ka muna sa kwarto. Hindi siya gumalaw, tumingin siya kay Doña Remedios. Go, sabi ng lola niya, at saka lang siya umalis. Nang marinig kong sumara ang pinto, tumingin ako sa kanila. Mula ngayon, walang kukuha sa kaniya nang hindi ako sinasabihan. Tumawa si Doña Remedios, pero may talim na. Sino ka para pagbawalan ako? Nanay niya. Nanay. Umangat ang kilay niya. Nanay ka kapag may oras ka. Kapag wala, kami ang nanay. Iyon ang unang beses na sinabi niya ang tunay na gusto niya. Hindi niya lang gustong tulungan ako. Hindi niya lang gustong mahalin si Miguel. Gusto niyang angkinin ang pwesto ko. At si Lori, nakaupo sa gilid, hindi nagsalita. Pero hindi rin siya umalis. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat ako. Hindi ko na kinumpronta sila sa bawat galaw. Mas madalas akong tahimik. Mas madalas akong nakangiti kahit ramdam kong pinapanood nila ako. Naghihintay na sumabog ako. Sa opisina, sa halip na magpahinga tuwing lunch, nagbubukas ako ng laptop at inaayos ang mga files. Gumawa ako ng folder na may pangalan na Simpleng Miguel School Docs, para kung may makakita, hindi magduda. Sa loob, may subfolders, video, audio, chat, money, school, bawat file. May petsa at oras. Hindi ko alam noon kung paano eksaktong gagamitin, pero alam kong kailangan kong maging mas maayos kaysa sa kasinungalingan nila. Una kong inayos ang chat screenshots. Kinuha ko ang mga mensahe ni Doña Remedios sa family group, mga linyang nagsasabing may inang puro trabaho, may batang nauuhaw sa aruga, may babaeng hindi marunong magpasalamat. Kinuha ko rin ang messages ni Paolo na hindi ako ipinagtatanggol, pati iyong sinabi niyang dapat kong tingnan kung bakit mas napapalapit si Miguel sa iba. Hindi pa iyon sapat para patunayan ang plano, pero sapat iyon para ipakita ang klima ng paninira. Sumunod, ang pera. Binuksan ko ang joint account namin ni Paolo. Matagal ko nang napapansin na may withdrawals at transfers na laging may label, Inc., A4, Repair, Stall Expense. Dati hindi ko pinapansin dahil akala ko para sa negosyo. Pero nang tignan ko ng mas mabuti, paulit-ulit na lumalabas ang isang e-wallet number na hindi supplier. Sinubukan kong hanapin sa resibo ng stall. Wala. Sa contact list ng shared phone ng stall, nandoon ang number, Lori M. Maliit lang ang unang transfer. Pagkatapos, palaki ng palaki. May mga petsang tugma sa mga araw na sinasabing late inventory si Paulo. May isang gabi na sinabi niyang kailangan niyang bantayan ang machine dahil nagka-jam ang papel. Sa bank record, may transfer siya kay Lori na may note, food. Hindi ko alam kung dapat ba akong masaktan bilang asawa muna o matakot bilang ina, dahil kung may namamagitan na sa kanila, mas malinaw kung bakit kailangan nilang ilapit si Miguel kay Lori. Hindi lang ito tungkol sa lola na selosa sa manugang, may inihahandang kapalit. Noong weekend, pumunta ako sa palengke at bumili ng maliit na voice recorder, iyong manipis na pwedeng ikabit sa loob ng takip. Hindi ako eksperto sa mga ganitong bagay. Nanginginig pa ang kamay ko habang tinatanong ang tindero kung gaano katagal ang battery. Para saan, ma'am? Tanong niya. Meeting, sagot ko. At totoo naman. May meeting akong pinaghahandaan, hindi lang sa opisina. Pag-uwi ko,
Hinugasan ko ang dilaw na baon box ni Miguel at naghintay na matulog ang lahat. Sa ilalim ng maliit na foam sa loob ng takip, maingat kong inilagay ang recorder. Manipis iyon, halos hindi mapapansin. Nang isara ko ang baon box, naramdaman kong parang nagtataksil ako sa inosenteng bagay. Dati, pagkain lang ang laman nito, ngayon, takot. Pero naalala ko ang sinabi ni Miguel sa akin. Sabi ni Lola, trabaho lang ang alam mo. Kung hindi ko huhulihin kung saan nanggagaling ang mga salitang iyon, baka isang araw, hindi na niya ako tawaging mama. Lunes ng umaga, inilagay ko sa loob ang kanin, chicken nuggets, at maliit na papel na may nakasulat, kita tayo mamaya, anak. Hindi ko alam kung babasahin niya. Hindi ko alam kung itatapon ni Doña Remedios. Ang mahalaga, sasama ang baon box sa kaniya pauwi, uupo sa sala, at makikinig sa mga hindi kayang sabihin ng anak ko sa akin. Sa araw ding iyon, tinext ko si Ma'am Clarice, ang advisor ni Miguel. Matagal ko nang gustong kausapin siya, pero nahihiya ako. Ayokong maging nanay na nagdadala ng gulo sa school, pero nang sumagot siya, magalang at maingat ang tono niya. Ma'am Tarina, pwede po tayo mag-usap after class, may napansin din po ako kay Miguel. Ang huling pangungusap na iyon ang bumigat sa dibdib ko. Pumunta ako sa school ng maaga. Sa faculty room, nakaupo si Ma'am Clarice sa maliit na mesa. May hawak na folder. Bata pa siya, pero seryoso ang mga mata. Hindi siya tsismosa. Hindi siya iyong klase ng teacher na mahilig makialam sa bahay ng estudyante. Kaya nang binuksan niya ang folder, alam kong hindi ito maliit na bagay. Ma'am, sabi niya, ayaw ko po sanang makialam. Pero ilang beses na po kasing may nasasabi si Miguel sa klase. Ano po ang sinasabi niya? Huminga siya ng malalim. Kapag family drawing po, madalas wala kayo. May isang drawing po siya na ang nakalagay. Papa, Lola, Miguel, Tita Lori. Noong tinanong ko kung nasaan si Mama, sabi niya, nasa trabaho po kasi gusto niya ng pera. Para akong sinaksak ng tahimik, walang dugo, pero may nahulog sa loob ko. Ipinakita niya ang drawing, bahay, 3 stick figure sa loob, isa sa labas, maliit, walang mukha. Sa ilalim, may sulat ni Miguel, Mama work. Hindi ko napansin na umiiyak na pala ako hanggang inabot ni Ma'am Clarice ang tissue. Pasensya na po, sabi ko. Hindi ko po alam na umaabot na sa klase. Hindi ko po kayo hinuhusgahan, sagot niya. Marami pong working mothers, hindi po iyon problema. Ang napansin ko po, parang may inuulit siyang linya na hindi galing sa bata. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming linggo, may matanda na nakarinig sa akin, kahit hindi pa ako nagsasalita. Ma'am, sabi ko, mababa ang boses, kung kailanganin ko po ng written observation, kaya niyo po ba? Hindi agad siya sumagot. Nakita ko ang takot niya, takot madamay, takot masabing nakikialam, takot sa barangay, takot sa magulang na magagalit. Ayaw ko pong gumawa ng gulo, sabi niya. Pero kung para sa bata, pwede ko pong ilagay ang napansin ko sa academic at behavioral records. Facts lang po, dates, exact words, drawings. Facts, dates, exact words. Para akong binigyan ng hawakan habang nalulunod. Salamat po, sabi ko. Hindi ko po kayo ilalagay sa alanganin ng walang dahilan. Paglabas ko ng school, nakita ko si Lori sa tapat ng photocopy stall. May kausap siyang dalawang nanay. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng malambing. Ate Tarina, ang aga niyo po. May kinausap lang ako. Ah, si Ma'am Clarice. Napahinto ako. Paano niya nalaman? Sumulyap siya sa loob ng stall, tapos balik sa akin. Nakita ko lang po kayong pumasok. Ang ngiti niya ay hindi na inosente sa akin. Parang sinasabi niyang kahit saan ako pumunta, may mata sila. Busy ka yata, sabi ko. Opo. Marami pong nagpapaprint. Siguraduhin mong trabaho lang ang ginagawa mo rito. Nawala ang ngiti niya ng isang segundo. Pagkatapos, bumalik, mas matamis. Siyempre naman po, ate, trabaho lang. Nang gabing iyon, pag uwi ko, nasa mesa ang baon box ni Miguel. Hindi nahugasan. May natirang kanin sa gilid. May konting sauce. Ang note ko, nakatiklop sa loob. Hindi ko alam kung binasa niya. Dinala ko iyon sa lababo. Hinugasan ng maingat. At nang mag-isa na ako sa banyo, kinuha ko ang recorder. Nanginginig ang kamay ko habang isinasaksak iyon sa maliit kong earphones. Sa unang minuto, ingay lang, kaluskos ng bag. Boses ng mga bata, tapos, tunog ng TV sa sala. Boses ni Doña Remedios. Huwag mong kainin kung ayaw mo. Alam naman natin, minadali na naman ng mama mo. Boses ni Miguel, mahina. Pero sabi niya ginawa niya po ito. Siyempre sasabihin niya iyon. Lahat ng nanay marunong magsabi ng mahal kita. Pero sino ang nandito kapag umiiyak ka? Tahimik.
Tapos boses ni Laurier, malapit. Miguel, gusto mo iyong binili kong mamon? Opo, ayan, sabi ni Doña Remedios. Tingnan mo si Tita Lori, hindi kanya anak pero naaalala ka niya. Ang mama mo, kailangan pang paalalahanan na may anak siya. Pinatay ko ang recording. Hindi dahil ayokong marinig, kundi dahil kung ipagpapatuloy ko, baka sumigaw ako sa banyo at marinig nila. Umupo ako sa takip ng toilet bowl, nakatakip ang kamay sa bibig, at doon ko pinigilan ang tunog na gustong lumabas sa akin. Hindi ito simpleng puna, hindi ito matatandang salita. Hindi ito ganoon lang si mama. Ito ay pagtuturo, sistematikong pagtuturo sa anak ko kung paano ako bitawan. Kinabukasan, mas marami akong ginawa, humingi ako kay Rhea ng screenshots mula sa parent group. Nagpanggap siyang interesado sa chismis para makakuha pa ng comments. May isang parent na nagpadala ng larawan ni Miguel kasama si Lori sa labas ng school. Hindi ko alam kung sino ang kumuha, pero malinaw ang mukha nila. Hawak ni Lori ang bag ni Miguel. Si Doña Remedios nasa likod. Caption sa chat, akala ko mommy niya ito. May sumagot, hindi, assistant daw sa stall, pero mas mukhang mommy kaysa real mom. In-save ko iyon. Hindi ako umiyak. Hindi na muna. Nagpunta rin ako sa bank at humingi ng updated statement. Nang tanungin ng teller kung kailangan ko ng printed copy, sinabi kong oo. Bawat pahina, bawat transfer, bawat petsa, parang mga pako sa kahoy na kabaong ng tiwala ko kay Paolo. May mga halagang hindi ko kayang balewalain. May transfer sa araw ng birthday ni Lori, may transfer sa gabi ng school fair. May transfer noong araw na sinabi ni Paolo na hindi siya makakauwi dahil may supplier meeting. Note, pink dress. Nang mabasa ko iyon, naalala ko ang drawing ni Miguel, Tita Lori in pink. Hindi lang pala siya babae sa gilid, ginagastusan siya mula sa perang akala ko umiikot para sa negosyo ng pamilya. Sa bahay, lumalala ang palabas. Mas madalas nang dinadala ni Doña Remedios si Miguel sa simbahan at ipinapakilala sa mga kakilala bilang apo kong ako na ang nagpapalaki. Minsan, pagkatapos ng misa, may matandang babae ang lumapit sa akin. Ikaw pala ang mama ni Miguel, sabi niya, may awa sa mukha. Maganda rin na nagtatrabaho ka, Hija, pero huwag mong kalimutan, ang bata, minsan lang lumaki. Ngumiti ako at nagpasalamat. Sa loob ko, gusto kong itanong kung alam ba niyang ako ang nagbabayad ng tuition, ako ang gumigising ng madaling araw, ako ang naglalagay ng pagkain sa baon box, ako ang umiiyak sa banyo para hindi makita ng anak ko. Pero sa barangay, ang unang kwento ang madalas paniwalaan, at ang unang kwento ay hawak ni Doña Remedios. Isang gabi, sinubukan kong kausapin si Miguel ng kaming dalawa lang. Nasa kwarto siya, naglalaro ng jeepney toy, umupo ako sa sahig. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Hindi siya tumingin. Tungkol saan? Tungkol sa atin. Sabi ni Lola, kapag kinausap mo raw ako, sasabihin mo masama siya, kumirot ang puso ko, hindi ko sasabihing masama ang lola mo. Sabi niya kukunin mo raw ako sa kanila. Doon ako natigilan. Sinabi niya iyon. Tumango siya, yakap ang jeepney. Sabi niya kapag sumama ako sa iyo, wala na raw akong makakain na masarap. Wala na si Tita Lori, wala na si Papa. Ikaw lang, tapos iiwan mo rin ako, kasi magwo-work ka. Hindi ko alam kung paano sasagot sa batang ginawang tagapagdala ng takot, na siya mismo ang hindi nakakaintindi. Gusto kong yakapin siya, pero baka umatras. Kaya inilapag ko lang ang kamay ko sa sahig, malapit pero hindi sa pilitan. Miguel, kahit saan ka man matulog, kahit sino ang kasama mo, hindi kita iiwan bilang anak ko. Hindi nawawala ang pagiging mama dahil may trabaho. Tumitig siya sa akin. Pero bakit sabi ni Lola, mas mahal mo ang pera? Kasi hindi naiintindihan ni Lola ang puso ko. Masama ba si Lola? Napapikit ako, iyon ang bitag. Kapag sinabi kong oo, magiging totoo ang babala ni Doña Remedios. Kapag sinabi kong hindi, patuloy niyang iisipin na tama ang naririnig niya. May mga taong mahal ka, sabi ko, dahan-dahan, pero mali ang sinasabi tungkol sa iba. Kahit mahal ka nila. Hindi ibig sabihin tama lahat, hindi siya sumagot, pero nang tumayo ako, hindi niya itinulak palayo ang kamay ko, nang hinaplos ko ang buhok niya, maliit na bagay iyon. Pero sa panahong iyon, iyon ang tanging pahinga ko. Pagkaraan ng 2 araw, dumating ang bagong paninira. Sa family chat, nagpadala si Doña Remedios ng mahabang mensahe. Pakiusap ipagdasal ninyo si Miguel, nagiging magulo ang isip ng bata dahil sa tensyon sa bahay. May taong gustong sirain ang relasyon niya sa lola niya at sa mga taong nag-aalaga sa kanya. Sana maisip ng iba na hindi sapat ang pera para maging ina. Pagkatapos noon, nag-message sa akin ang hipag ko.
Ate, baka kailangan mo ng counseling. Hindi nakakabuti kay Miguel ang pagiging possessive. Possessive, selosa, insecure, absent mother. Isa-isa nilang dinidikit sa akin ang mga label na kailangan nila para kapag lumaban ako, mukha akong mali. Nang gabing iyon, narinig ko sa recording ang pinakamalinaw na dahilan kung bakit nila ginagawa iyon. Nasa sala si Doña Remedios at si Lori, si Miguel, base sa tunog, nasa sahig, naglalaro. Hindi nila alam na ang baon box ay nasa mesa, nakabukas ang takip, tahimik na nakikinig. Huwag mo munang bilisan, sabi ni Doña Remedios. Dapat ang bata mismo ang lumayo, kapag si Tarina ang nagwala, mas madali, boses ni Lori, halos pabulong. Paano kung kunin niya si Miguel? Hindi niya kaya. Takot iyon sa sasabihin ng tao. At si Paulo, alam kong hindi siya papayag na mawala ang bata sa bahay na ito. Pero ako po, may maikling katahimikan. Ikaw, basta magpakabait ka sa bata. Kapag sanay na siya sa iyo, kusang makikita ni Paulo kung sino ang bagay dito, nanigas ako. Hindi ito aksidente, hindi lang ito paninira, may plano. Hinawakan ko ang lababo, para hindi ako matumba. Patuloy ang recording. At iyong kway, sabi ni Doña Remedios, huwag kang mag-alala, kapag umalis si Tarina, hindi na niya mahahabol iyan. Nasa pangalan ni Paulo ang kilala ng tao. Pero siya po ang naglabas ng pera, di ba? Tanong ni Lori. Utang na loob niya iyon sa pamilya. Manugang siya. Dapat lang tumulong. Doon ko naramdaman na ang dibdib ko, sa halip na bumigay, ay tumigas. Kwey, anak, bahay, pangalan, hindi lang pala ako inaalis bilang ina. Inaalis din nila ako bilang babaeng nagtayo ng kabuhayan nila. Ang perang itinuring kong ambag sa pamilya ay tinawag nilang utang na loob. Ang sakripisyo ko ay gusto nilang gawing obligasyon. Ang pwesto ko sa tabi ni Miguel ay gusto nilang ibigay sa babaeng binabayaran ng asawa ko, gamit ang perang pinaghirapan ko. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Inisa-isa ko ang dokumento sa lumang envelope sa aparador, loan papers, resibo ng photocopy machine, business permit copy, bank transfer sa supplier, resibo ng renovation sa kusina, tuition receipts ni Miguel, pati maliit na notebook kung saan ko sinusulat ang buwan ng gastos. Dati, tinatago ko iyon para organized kami. Ngayon, hawak ko iyon na parang kalasag. Sa madaling araw, gumawa ako ng 3 kopya. Isa sa opisina, isa sa email, isa sa USB na ipapadala ko kay mama sa Parañaque. Hindi ko pa siya sinasabihan ng buong totoo. Ayokong mag-alala siya, pero nang tumawag siya kinabukasan at tinanong kung bakit parang paos ako, muntik na akong mabasag. Ma, sabi ko, pwede bang mag-iwan ako sa iyo ng ilang documents? Hindi siya nagtanong agad, kilala niya ako. Alam niyang kapag sinabi kong documents, puso ang ibig kong sabihin. Dalhin mo rito, anak, sabi niya, kahit ano pa iyan. Sa opisina, nagprint ako ng bank statements at screenshots. Gumawa ako ng timeline, kailan unang tumanggi si Miguel sa baon, kailan unang nakita si Lori sa school, kailan nagsimula ang transfers, kailan lumabas ang mga mensahe sa chat, kailan sinabi ni Miguel ang bawat linyang inuulit niya. Habang tinitingnan ko ang timeline, nakita ko ang pattern na mas malaki pa kaysa sa inaasahan ko. Tuwing may malaking transfer kay Lori, mas madalas siyang lumilitaw sa bahay. Tuwing may paninirang message si Doña Remedios sa group chat, kinabukasan may eksena sa school kung saan si Lori ang kasama ni Miguel. Tuwing sinusubukan kong lumapit kay Miguel, may kasunod na linyang galing kay Lola na magpaparamdam sa kaniya na ang pagmamahal ko ay may kulang. Hindi ito basta emosyon. Ito ay operasyon. Tahimik. Pamilya ang mukha. Paninira ang paraan, anak ko ang ginawang lupaing inaagaw. Sa huling bahagi ng linggong iyon, akala ko handa na ako sa sakit, pero may isa pang kuha ang dumating. Galing iyon sa school gate. Hindi ko alam kung kanino unang nanggaling, ipinasa lang ni Ria sa akin mula sa parent chat. Video iyon, maikli lang, si Miguel, si Doña Remedios, at si Lori nasa labas ng gate. Si Lori ay nakayuko, inaayos ang collar ni Miguel. Tinanong ng isang nanay sa likod ng kamera, pabiro, ay, mommy duties. Tumawa si Doña Remedios, practice muna, sabi niya. Malay natin. Tumawa rin ang iba. Si Miguel tumingin kay Lori at ngumiti. Walang nakakatawa sa video, pero lahat sila tumawa. At ako, ang totoong ina, pinanood ko iyon sa CR ng opisina, nakasandal sa pinto, habang ang mundo ko ay lumiit sa screen ng cellphone. Practice muna, malay natin. Doon ko naintindihan ang malaking manhigpit na kamay sa likod ng lahat. Hindi sapat na palayuin ako ni Miguel. Kailangan nilang ihanda ang paligid na tanggapin si Lori.
Kailangan kapag dumating ang araw na wala na ako sa bahay, ang mga kapitbahay, mga magulang sa school, mga kamag-anak, at maging si Miguel mismo ay magsabing natural lang. Kasi matagal na raw siyang nandyan, kasi mas maalaga raw siya, kasi ako raw ang umalis. Nang gabing iyon, umuwi ako na dala ang baon box ni Miguel, ang USB para kay mama, at ang bigat ng desisyong hindi ko pa kayang sabihin ng malakas. Sa hapag, nakangiti si Doña Remedios. Late ka na naman, sabi niya. Mabuti nandito si Lori kanina, siya ang tumulong kay Miguel sa homework. Tumingin si Paolo sa akin, parang naghihintay kung sasabog ako. Si Lori, mula sa may lababo, ngumiti ng maliit, madali lang naman po, ate. Lumapit si Miguel sa mesa, pero hindi sa akin. Umupo siya sa tabi ni Lori at ipinakita sa kanya ang star sa notebook. Tita, sabi ni Ma'am good daw ako. Very good ka talaga, sabi ni Lori. Hinaplos ang likod niya. Proud ako sa iyo. Proud ako sa iyo. Mga salitang dapat ako ang unang magsabi, pero hindi ko inagaw ang sandali. Hindi ako sumigaw. Hindi ko hinatak si Miguel palayo. Umupo ako, binuksan ang bag ko, at inilabas ang dilaw na baon box. Inilagay ko iyon sa mesa sa harap ko. Bukas, sabi ko kay Miguel, mahinahon, ako ang maghahatid sa iyo. Biglang tumingin si Doña Remedios. Hindi pwede. May routine na kami. Ako ang nanay niya. Gagawa tayo ng bagong routine. Tumigas ang mukha ni Paolo. Tarina, huwag mong guluhin ang bata dahil lang sa insecurities mo. Ngumiti ako ng pagod. Hindi ako insecure, Paolo. Hinawakan ko ang baon box, ramdam ang recorder sa takip, ramdam ang bigat ng lahat ng boses na nahuli nito. Nagiging malinaw lang sa akin kung ano ang matagal ninyong sinusubukang itago. Sandaling katahimikan, mabilis na nagkatinginan sina Doña Remedios at Lori. Saglit lang iyon, pero sapat. May takot sa mata ni Lori. May babala sa mata ni Doña Remedios. At doon, sa maliit na palitan ng tingin na iyon, natagpuan ko ang manhigpit na clue na magtutulak sa akin sa susunod na hakbang. Alam ni Lori na may itinatago si Doña Remedios, at alam ni Doña Remedios na kapag nagsalita si Lori, hindi lang relasyon ang mabubunyag, kundi ang buong plano nilang kunin ang anak ko, ang kway, at ang buhay na ako mismo ang nagtayo. Nagtayo ako ng katahimikan sa loob ng sarili ko noong gabing iyon, hindi dahil wala na akong lakas magsalita, kundi dahil sa wakas, alam ko ng bawat salitang bibitawan ko sa maling oras ay gagamitin nila bilang lubid sa leeg ko. Nakaupo ako sa hapag, kaharap ang dilaw na baon box ni Miguel, habang si Paolo ay nakatingin sa akin na parang naghihintay kung kailan ako muling magiging babaeng pwede niyang tawaging selosa. Si Doña Remedios ay biglang naging abala sa kutsara. At si Lori naman ay nagpunas ng mesa, kahit wala namang natapon. Si Miguel, walang kamalay-malay sa bigat ng hangin, binubuksan ang notebook niya para ipakita kay Lori ang star na ibinigay ni Ma'am Clarice. Very good ka talaga, ulit ni Lori, mas mahina na ngayon, marahil dahil ramdam niyang may nakita ako sa palitan nila ng tingin ni Doña Remedios. Gusto kong sabihin sa kaniya, huwag mong hawakan ang pangungusap na para sa anak ko. Gusto kong agawin ang notebook, isara ang pinto, at sabihin kay Miguel na ang babaeng iyon ay hindi inosente, pero hindi ko ginawa. Sa halip, kinuha ko ang baon box at dinala sa lababo. Hinugasan ko iyon ng mabagal, pinakinggan ang tunog ng tubig sa plastik na takip, at doon, habang nakatalikod sa kanila, nagpasya akong hindi na ako kikilos bilang asawa na humihingi ng paliwanag. Kikilos ako bilang ina na naghahanda ng proteksyon. Kinabukasan, gaya ng sinabi ko, ako ang naghatid kay Miguel sa school, hindi pumayag si Doña Remedios noong una. Nasa may gate siya, hawak ang payong, nakasimangot. Masasanay ang bata sa gulo, sabi niya, may sistema na kami. May sistema kayo, sagot ko, inaayos ang strap ng bag ni Miguel. Ngayon magkakaroon kami ng sistema naming mag-ina. Sumabat si Paulo mula sa pinto, hindi pa nakakapag-ahit, hawak ang cellphone. Tarina, huwag mong gawing proyekto ang anak natin, para lang patunayan na nanay ka. Tumingin ako sa kaniya. Hindi proyekto si Miguel, anak siya, kaya ako ang maghahatid. Si Miguel ay nakatingin sa sahig, hawak ang dilaw na baon box na inilagay ko sa gilid ng bag niya. Ayaw ko pumalate, bulong niya, lumambot ang boses ko. Hindi tayo malate, anak. Sa jeepney, tahimik siya. Nakaupo siya sa tabi ko, ang maliit niyang tuhod dumidikit sa tuhod ko sa bawat preno ng sasakyan. Dati, ikukwento niya kung sino ang seatmate niya, kung sino ang may bagong pencil case, kung anong kanta ang tinuro ng teacher. Ngayon, parang sinusukat niya ang bawat salita bago ilabas. Galit ba si Lola? Tanong niya sa wakas. Medyo, sabi ko, pinili ang salitang hindi magsisinungaling,
pero hindi rin mananakit. Dahil po sa akin. Hindi. Dahil may mga matatanda na hindi sanay kapag may nagbabago. Hinawakan niya ang zipper ng bag niya. Bag. Sabi ni Lola, kapag ikaw daw naghatid, baka hindi mo ako sunduin kasi may trabaho ka. Doon na naman. Isa na namang butil ng takot na itinanim bago pa kami umalis ng bahay. Susunduin kita ngayon, sabi ko. At kung minsan may trabaho ako at hindi ko kaya, ako ang magsasabi sa iyo kung sino ang susundo. Hindi mo kailangang hulaan, hindi ka mawawala sa akin. Hindi siya sumagot, pero hindi rin siya lumayo. Nang makarating kami sa school gate, nakita ko si Ma'am Clarice sa gilid, may hawak na attendance folder. Tumingin siya sa akin, pagkatapos kay Miguel, at ngumiti ng maingat. Good morning, Miguel. Good morning po, sabi ng anak ko, mas mahina kaysa dati. Bago siya pumasok, hinawakan ko ang baon box sa bag niya. Anak, sabi ko, kainin mo kahit kaunti. Ginawa ko iyan para sa iyo. Tumango siya, pero ang mata niya ay lumipat sa kabilang dulo ng kalsada. Sinundan ko ang tingin niya. Nandoon si Lori, sa tapat ng photocopy stall, kunwaring nag-aayos ng bond paper. Sa likod niya, may maliit na ngiti si Paulo, habang may kausap na parent. Sa loob ng ilang segundo, nakita ko ang buong lambat, school gate, stall, bahay, barangay, group chat, boses ng lola, kamay ng ibang babae, katahimikan ng asawa, lahat magkakabit, at kung isa lang ang gagalawin ko, sasabihin nilang aksidente, kailangan kong hawakan ang gitna. Nang makapasok si Miguel, lumapit sa akin si Ma'am Clarice. Ma'am Tarina, may oras po kayo mamaya, tanong niya, may bago po ba? Saglit siyang tumingin sa photocopy stall, parang nag-iingat kung may nakikinig. May ipinakita po sa akin si Miguel kahapon, isang note po, hindi ko alam kung galing sa bata o may nagdikta. Nanlamig ang batok ko. Anong note? Nasa akin po. Hindi ko po binigay pabalik kasi nakalagay doon, Mama leave, Tita stay. Hindi ko agad naintindihan ang apat na salita, Mama leave, Tita stay, para silang maling English sa papel ng isang bata, pero sa akin, para iyong utos na isinulat sa puso ng anak ko. Puwede ko po bang makita? Tumango siya, mamaya po pagkatapos ng klase. At ma'am, pasensya na kung sasabihin ko ito, pero kailangan nyo na pong mag-ingat sa kung sino ang may authority na kumuha kay Miguel. Nakausap ko po ang guard. May note raw na pinapakita si Doña Remedios minsan na parang standing permission. Wala akong binigay na standing permission. Iyon nga po ang problema. Ang maliit na natuklasan na iyon ang unang pinto sa mas malaking katotohanan. Standing permission. May papel na ipinapakita sa school para gawing normal ang pagkuha kay Miguel. Kung peke iyon, may gumawa. Kung hindi peke, may gumamit ng lumang pirma ko. Sa trabaho, hindi ako makapag-focus. Ang mga numero sa spreadsheet ay naging mga petsa, oras, pangalan. Tuwing may pumapasok na email, napapalingon ako sa phone ko. Nang lunch break, pumunta ako sa printing area at tinawagan ang school office, ipinakilala ang sarili ko bilang nanay ni Miguel, at humingi ng kopya ng authorized pickup records. Hindi agad sila pumayag, kailangan daw formal request. Kaya gumawa ako ng email, malinaw, mahinahon, walang akusasyon. Bilang ina at legal guardian, hinihiling ko ang listahan ng mga taong pinayagang kumuha sa anak ko, pati mga note na ipinakita. Sinend ko rin iyon sa sarili ko, para may timestamp. Pagkatapos, binuksan ko ang bank app. May bagong transfer si Paulo kay Lori noong umagang iyon. Note, Snacks Miguel, hindi malaking halaga. Pero sapat iyon para ipakita na kahit alam niyang pinagdududahan ko na, nagpapatuloy pa rin sila, hindi takot ang naramdaman ko, kundi linaw. Minsan pala, kapag masyado ka nang nasaktan, humihinto ang pag-asa mong magpaliwanag sila, at nagsisimula ang obligasyon mong iligtas ang sarili mo. Hapon, sinundo ko si Miguel gaya ng ipinangako ko. Nakita ko si Doña Remedios na paparating sa kabilang kanto, kasama si Lori. Nagulat sila nang makita akong nasa gate na. Si Miguel ay lumabas, bitbit ang bag, at tumingin sa amin tatlo na para bang pumipili kung sino ang susundin. Lumuhod ako. Anak, sabi ko susunduin kita, hindi siya kumilos agad. Si Doña Remedios ang unang nagsalita. Miguel, halika na, may binili si Tita Lori. Hindi ko siya tiningnan, nakatingin lang ako kay Miguel. Anak, uuwi tayo. May ilang parents na napalingon. Si Lori, hawak ang paper bag ng mamon, nakangiti pero nanginginig ang gilid ng bibig. Si Doña Remedios ay lumapit pa. Huwag mong ipahiya ang bata sa harap ng tao, Tarina. Hindi ko siya ipinapahiya, sinusundo ko siya. Ako ang araw-araw nandito. At ako ang nanay niya.
Paulit-ulit na lang ang linyang iyon, pero sa araw na iyon, hindi ko iyon sinabi para kumbinsihin sila. Sinabi ko iyon para marinig ni Miguel. Dahan-dahan, lumapit siya sa akin. Hawak niya ang baon box. Nang hinawakan ko ang kamay niya, malamig ang palad niya. Hindi siya ngumiti, pero sumama siya. Sa likod namin, narinig ko si Doña Remedios na bumulong kay Lori, sapat ang lakas para marinig ko. Kaya niya ginagawa iyan, kasi may kausap na teacher. Akala niya matatalo niya tayo. Hindi ako lumingon, pero noong gabing iyon, insave ko rin sa isip ko ang salitang iyon, tayo. Hindi na si Doña Remedios lamang. Hindi na si Paolo lamang. Hindi na si Lori lamang. Sila ay isang tayo. At kung may tayo sila, kailangan kong bumuo ng amin ni Miguel, na hindi nila mabubuwag. Pagkatapos ng hapunan, nang matulog si Miguel, tinawagan ako ni Ma'am Clarice. Ma'am Tarina, hindi ko na po kayang manahimik, sabi niya sa kabilang linya. Narinig ko sa boses niya na matagal niya itong pinag-isipan. Kanina po kasi, lumapit sa akin si Lori. Tinanong niya kung ano raw ang napag-usapan natin. Sabi ko confidential po. Sabi niya, nag-aalala lang daw sila kasi baka raw may emotional problem kayo. Napapikit ako. Ginagamit na nila iyon. Opo. At may sinabi pa siya. Sabi niya, Ma'am, minsan po kasi ang bata ang dapat pakinggan, hindi laging biological mother. Biological mother. Hindi mama. Hindi nanay. Biological mother. Para akong binawasan sa sariling laman. Ma'am, sabi ni Clarice, may hawak po akong drawings ni Miguel. May notes. May anecdotal records ng statements niya. Hindi ko po pwedeng sabihin kung sino ang masama o mabuti, pero pwede kong sabihin kung ano ang nakikita ko bilang teacher. May repeated adult phrasing. May anxiety kapag pinag-uusapan kayo. At may confusion siya sa family roles. Sa unang pagkakataon, hindi lang ako may ebidensya. May saksi ako, hindi ka mag-anak, hindi kaibigan. Hindi taong pwedeng sabihin kampi sa akin. Isang guro na ayaw madamay pero mas ayaw hayaang masira ang isip ng bata. Ma'am Clarice, sabi ko, pinipigilan ang panginginig ng boses. Kung dumating ang panahon, haharap po ba kayo sa barangay? Mahabang katahimikan. Kung para kay Miguel, oo, pero facts lang po ang sasabihin ko. Facts lang ang kailangan ko. Pagkababa ng tawag, pumasok ako sa maliit naming kwarto. Nasa kama si Paulo, nakatagilid, nagse-cellphone. Natahimik siya nang makita ako. Mabilis niyang itinago ang screen, pero hindi sapat ang bilis. Nakita ko ang pangalan ni Lori sa taas ng chat. Hindi ko nabasa ang buong message, pero nakita ko ang huling linya. Kung aalis siya, dapat si Miguel maiwan. Tumigil ang mundo ko. Ipakita mo ang phone mo, sabi ko. Tumawa siya, pero pilit. Ano ka, pulis? Ipakita mo. Tarina, pagod ako. Sinabi niya bang kapag umalis ako, dapat maiwan si Miguel? Nagbago ang kulay ng mukha niya. Doon ko nalaman na tama ang nabasa ko. Binabasa mo na pala messages ko ngayon, ipinapakita mo sa harap ko. Umupo siya, galit na galit bigla, gaya ng taong nahuli pero mas piniling magalit kaysa magpaliwanag. Kaya pala lumalayo ang anak natin sa iyo, ganito ka, kontrolado mo lahat, pera, bahay, schedule, phone. Nakakasakal ka. Hindi mo sinagot ang tanong, kasi walang saysay sagutin ang kabaliwan mo. May relasyon ba kayo ni Lori? Tumayo siya. Huwag mong idamay ang babae dahil bagsak ka bilang ina. Iyon ang pinakamalapit sa pag-amin na kaya niyang ibigay, hindi pagtatanggi, kundi pag-atake. Hindi siya nagsabing wala, hindi niya sinabing empleyado lang, hindi niya sinabing mahal niya ako. Ang sinabi niya, bagsak akong ina. At sa gabing iyon, habang nakatayo siya sa harap ko, naintindihan ko na kung patuloy akong maghihintay ng pag-amin, mauubos ako. Kaya hindi ko na tinanong ulit, kinuha ko ang unan ko at lumabas ng kwarto. Natulog ako sa tabi ni Miguel, sa sahig, malapit sa kama niya. Hindi niya alam na buong gabi akong gising, pinapanood ang mukha niya sa dilim, iniisip kung ilang salita pa ang naitanim nila sa kanya habang wala ako. Sa madaling araw, bago pa gumising ang bahay, kinuha ko ang lumang phone ni Paolo na matagal nang nakatambak sa drawer. Dati, ginagamit iyon sa photocopy stall, para sa GCash payments at customer messages. Alam ko ang password dahil ako ang nag-set noon. Hindi ko inaasahang may makikita pa ako, pero nang bumukas iyon, may nakasync na ilang lumang chat, hindi kumpleto, pero sapat para bumuka ang ilalim ng lupa. May thread si Paolo at Lori. Ilang buwan na pala. Sa umpisa, trabaho. May bond paper pa. Magkano kita today? Pagkatapos, lambing. Kumain ka na. Ang ganda mo kanina sa pink. Pagkatapos, plano. Hayaan mo muna si mama ang magsabi kay Miguel.
Mas maniniwala ang bata sa lola. Huwag kang mainip. Kapag si Tarina ang napikon at umalis, mas madali. Kailangan lang masanay si Miguel sa iyo. Ayoko ng gulo sa custody. Nabasa ko iyon ng hindi humihinga, custody. Hindi nila iyon basta naisip sa galit. Pinag-usapan na nila. May isa pang message mula kay Paulo. Sakway, huwag kang mag-alala, sa akin nakakabit sa mata ng tao. Hindi niya kayang bawiin ng hindi mukhang madamot. Sinundan iyon ng reply ni Lori, paano kung ilabas niya resibo? Sagot ni Paulo, Mama will handle. Utang na loob niya sa amin lahat. She won't dare. She won't dare. Hindi siya maglalakas loob. Sa loob ng mahabang panahon, tama sila, hindi ako naglakas loob dahil ayokong tawaging walang utang na loob. Dahil ayokong maging manugang na nagbibilang ng pera, dahil ayokong ipamukha kay Paulo na ako ang nagpatayo ng negosyong ipinagmamalaki niya. Dahil akala ko, kapag mahal mo ang pamilya, hindi mo sinusumbat ang sakripisyo, pero sa chat na iyon, nakita kong ang katahimikan ko ang mismong ginawa nilang pirma sa pagnanakaw nila. Kumuha ako ng pictures gamit ang phone ko. Isa-isa. Hindi perfect ang angle, pero malinaw ang pangalan, petsa, oras, at messages. Pagkatapos, ibinalik ko ang lumang phone sa drawer, eksakto kung saan ko nakita. Nanginginig ang buong katawan ko, hindi sa takot, kundi sa pigil na galit. Nang pumasok ako sa kusina, naroroon si Doña Remedios, nagtitimpla ng kape. Ang aga mo, sabi niya. Hindi ako nakatulog. May konsensya ka siguro. Tumingin ako sa kaniya. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako umiwas. Opo, may konsensya ako. Kaya hindi ko hahayaang lumaki si Miguel na ginagawang armas ng matatanda, napakunot ang noo niya. Ano na naman ang drama mo? Malalaman ninyo rin po. Ang maliit na sagot na iyon ang naging simula ng pagkataranta nila. Buong araw, 3 beses akong tinawagan ni Paulo. Hindi ko sinagot. Nag-message siya, ano sinabi mo kay mama? Huwag mong guluhin ang bahay. Tarina, don't start something you can't finish. Sa huling mensahe niya, may halong pagbabanta. Pag kinuha mo si Miguel ng walang usapan, ikaw ang lalabas na masama. Hindi niya alam na nabasa ko na ang custody sa chat nila ni Lori. Hindi niya alam na ang banta niya ang nagtulak sa akin para gawin ang susunod. Tinawagan ko si mama. Ma, sabi ko, pwede ba kaming matulog ni Miguel dyan kung kailangan? Hindi siya nagtanong kung bakit. Ang mga ina, kapag narinig ang ganoong boses mula sa anak, hindi na kailangan ng paliwanag bago magbukas ng pinto. Bukas ang bahay, Tarina. Lagi, may dala akong documents. Dalhin mo, pero mas importante, dalhin mo ang anak mo. Nang marinig ko iyon, napaupo ako sa fire exit ng opisina, at umiyak ng tahimik, hindi iyak ng pagkatalo. Iyak iyon ng taong sa wakas ay nakakita ng lugar na hindi niya kailangang patunayan ang karapatan niyang maging ina. Pagkatapos, gumawa ako ng listahan. Hindi listahan ng paghihiganti, listahan ng kaligtasan. Una, kunin ang certified copies ng school records at pick-up authorization. Ikalawa, kunin ang written statement ni Ma'am Clarice. Ikatlo, i-save lahat ng videos mula camera sa 3 lugar. Ikaapat, i-download audio mula Baon Box Recorder. Ikalima, i-print bank statements. Ika-6, i-secure business permit, loan papers, receipts ng machine, renovation receipts. Ika-7, huwag magbigay ng dahilan para sabihing hysterical ako. Ika-8, kapag may malinaw na pagkakataon, ilayo si Miguel ng legal, bilang ina, hindi bilang babaeng tumatakas. Ang pagkakataong iyon ay dumating ng mas mabilis kaysa inaasahan ko. Biyernes ng gabi, inanunsyo ni Doña Remedios na magkakaroon ng dinner sa linggo para sa kaarawan niya. Alam ko nang may plano siya, masyado siyang masaya, habang naglilista ng bisita. Darating sina Tito Nestor, si Ate Baby, pati si Lori syempre, sabi niya habang nakaupo sa sala. Si Lori, tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot, bakit, bawal, parang pamilya na siya rito. Si Paulo ay nakaupo sa tabi niya, hindi nagsalita. Si Miguel naman ay nagkulay sa sahig, gamit ang crayons na binili ni Lori. At gusto kong maayos ang mood mo, Tarina, dagdag ni Doña Remedios. Ayokong may eksena sa birthday ko. Kung may sama ka ng loob, lunukin mo muna, kahit isang gabi lang, unahin mo naman ang pamilya. Pamilya. Ginamit niya ang salitang iyon na parang takip sa kutsilyo. Tumango ako. Sige po. Nagulat siya sa dali ng sagot ko. Si Paulo rin. Sige. Ulit niya. Opo. Walang eksena. At totoo iyon. Wala akong gagawing eksena sa birthday niya. Dahil ang eksena, sila ang gagawa, ako, manonood muna. Noong Sabado, pumunta ako sa bahay ni Mama sa Parañaque, dala ang USB at isang envelope ng dokumento.
Nasa maliit siyang kusina, nagluluto ng aros kaldo. Nang dumating ako, pagkakita niya sa mukha ko, pinaupo niya ako. Ano ginawa nila sa iyo? Tanong niya. Hindi, may problema ba? Hindi, nag-away ba kayo? Alam niya agad na may ginawa. Inilabas ko ang laptop at ipinakita ang ilang clips. Hindi ko ipinakita lahat, hindi ko kayang panoorin sa harap niya ang bawat salitang sinabi ni Doña Remedios tungkol sa akin. Pero ipinakita ko ang sapat, si Mama, tahimik habang nanonood, hawak ang rosaryo sa kamay. Nang marinig niya ang boses ni Doña Remedios na nagsasabing mas mahal ko ang pera kaysa anak ko, napapikit siya. Anak, sabi niya pagkatapos. Bakit ngayon mo lang sinabi? Akala ko kaya kong ayusin. Hindi lahat ng bahay, inaayos sa pagtitiis. Iyon ang pangungusap na matagal ko nang kailangang marinig. Bago ako umalis, ibinigay ko sa kaniya ang USB. Kung may mangyari, nandito ang kopya, hinawakan niya ang kamay ko. Hindi lang kopya ang nandito, may bahay ka rito. May kwarto si Miguel, may tao kayong uuwian. Sa school noong Lunes, ibinigay ni Ma'am Clarice ang unang draft ng statement niya. Maikli, propesyonal. Walang emosyon, pero bawat linya ay mabigat. The child repeatedly used phrases unlikely to originate independently from his developmental level. The child expressed belief that his mother works because she prefers money over him. The child drew a non-parent adult female in maternal position. The child showed anxiety when asked about going home with his mother versus grandmother. May kalakip na photocopies ng drawings, kabilang ang note, Mama leave, Tita stay. Hinawakan ko ang papel na iyon nang parang hawak ko ang maliit na boses ni Miguel na naligaw sa pagitan ng matatanda. Ma'am, sabi ko, alam kong delikado ito para sa inyo. Mas delikado po kung walang magsasalita, sagot niya. Doon ko nakita ang pag-ikot ng isang tahimik na kakampi. Dati, siya ang guro na ayaw makialam. Ngayon, hindi pa rin siya maingay, hindi pa rin siya emosyonal, pero tumayo siya sa panig ng bata. Hindi sa panig ko dahil kaibigan niya ako. Sa panig ng bata dahil iyon ang tama. At minsan, sapat na ang isang taong hindi mo kadugo para ipaalala sa iyo na hindi ka baliw. Sa araw ding iyon, dumating ang email mula sa school office. May scanned copies sila ng pick-up notes. Binuksan ko ang attachment sa phone, at doon ko nakita ang ikalawang malaking katotohanan. May isang note na may pirma ko. Pinapayagan daw si Doña Remedios at Miss Lori Manalastas na kumuha kay Miguel kapag abala ako sa trabaho. Ang pirma sa baba ay kamukha ng pirma ko, pero hindi akin. Mali ang ikot sa letrang T, mali ang haba ng huling guhit. Bilang accountant, sanay akong tumingin sa pirma. Bilang babae na maraming beses nang pumirma ng loan, resibo, permit, at tuition forms, alam ko ang sariling kamay ko, hindi ako ang pumirma noon. Ibig sabihin, hindi lang sila nagkwento, hindi lang sila nanira. Gumawa sila ng papel para gawing legal ang pagpasok ni Lori sa buhay ng anak ko, pinrint ko ang note. Inilagay sa folder. At sa unang pagkakataon, hindi lang custody at reputation ang nakita ko. Nakita ko ang posibilidad ng falsification. Nang gabi ring iyon, hindi ko sinabi kay Paulo na alam ko na. Umuwi ako, nagluto, hinugasan ang bound box, tinanong si Miguel tungkol sa assignment niya, pinanood ko si Doña Remedios na pinagmasdan ako, nang may hinala, pinanood ko si Paolo na hindi mapakali sa phone. Pinanood ko si Lori na dumaan para mag-abot ng resibo, kahit alas 8 na ng gabi. Lahat sila ay naghintay kung sasabog ako, hindi ako sumabog, dahil sa linggo, sila ang magbubukas ng pinto. Noong araw ng birthday dinner, maaga akong nagising. Inihanda ko ang baon box ni Miguel, kahit walang pasok. Nilagyan ko iyon ng maliit na biscuits at juice, kunwari para kung antukin siya sa sala, may makain, pero sa ilalim ng takip, nandoon ang recorder, fully charged. Sa tiyaw ng peking halaman, gumagana ang kamera. Sa bag ko, may maliit na envelope ng kopya ng documents, hindi lahat, sapat lang para kung kailangan kong umalis ng biglaan, hindi ako walang dala, hindi ko alam na sa gabing iyon mismo sasabihin ni Miguel, ang linyang magpapatahimik sa buong mesa, pero alam kong may darating. Ramdam ko sa paraan ng pag-aayos ni Doña Remedios ng upuan, si Lori sa tabi ni Miguel, ako sa malayo. Ramdam ko sa paraan ng pagsabi ni Paulo na, please, behave tonight, na para bang ako ang aso na kailangang itali. Ramdam ko sa paraan ng mga kamag-anak na tumingin sa akin pagdating nila, may halong awa at usisa, na parang napanood na nila ang unang kalahati ng kwento, at hinihintay ang eksena kung saan ako mapapahiya. At nang itanong ni Doña Remedios kay Miguel, kung sino ang mas gusto niyang magdala sa kaniya sa park, alam kong hindi iyon tanong. Cue iyon.
Senyas. Inilapag ni Miguel ang kutsara. Tumingin siya sa akin. Mas gusto ko si Tita Lori kaysa sa iyo, Mama. Kasi sabi ni Lola, trabaho lang ang alam mo. Hindi mo ako mahal. Ang linyang iyon ang bumiyak sa akin, pero hindi ako bumagsak. Nakita ko si Doña Remedios na ngumiti. Nakita ko si Lori na yumuko, pero hindi itinanggi. Nakita ko si Paolo na huminga ng malalim, hindi para pagsabihan ang anak namin, kundi para paghandaan kung paano ako pipigilan kung sakaling magwala ako. Pero hindi ako nagwala. Pinunasan ko lang ang gilid ng bibig ni Miguel gamit ang tissue, kahit umatras siya ng kaunti. Kumain ka pa, anak. Sabi ko, at halos hindi ko nakilala ang sarili kong boses sa sobrang kalmado. Mahaba ang gabi. Si Doña Remedios ang unang nainis sa katahimikan ko. Wala kang sasabihin, tanong niya, nakangiti pa rin pero naninigas ang panga. Birthday niyo po, sagot ko. Ayokong gumawa ng eksena, may ilang kamag-anak na nagkatinginan. Si Paolo ay sumimangot, marahil dahil hindi iyon ang script na inaasahan nila. Gusto nilang umiyak ako, sumigaw, pagalitan si Miguel, awayin si Lori. Gusto nilang patunayan ko ang kwentong matagal na nilang ikinakalat. Sa halip, tahimik akong kumain ng 2 kutsara ng kanin na hindi ko malasahan. Pagkatapos ng dinner, nang nagliligpit na ang iba, narinig ng recorder sa baon box ang boses ni Doña Remedios sa sala. Akala ko papalag, bakit tahimik? Boses ni Lori, mababa. Baka may alam na po. Wala. Kung may alam iyon, sumabog na. Boses ni Paulo, mas malapit kaysa inaasahan ko. Careful na muna tayo, she's acting different. Kailangan matapos na, sabi ni Doña Remedios. Habang bata pa si Miguel, kapag siya mismo ang ayaw sumama sa nanay niya, walang magagawa si Tarina. At doon, sa recording na iyon, lumabas ang huling piraso ng plano. Gusto nilang gamitin ang mismong bibig ni Miguel para sabihing ayaw niya sa akin. Hindi nila kailangang agawin siya ng marahas. Kailangan lang nilang turuan siyang bumitaw, at kapag bumitaw siya, sasabihin nilang iyon ang kagustuhan ng bata. Kinabukasan, ginawa ko ang desisyong hindi na pwedeng bawiin. Nag-file ako ng leave sa trabaho, hindi ako nagsabi sa bahay. Isinuot ko ang simpleng blouse, dinala ang ID ko, ang birth certificate copy ni Miguel, ang school documents, at ang authorization proof na hindi ko pinirmahan. Pumunta ako sa school bago dismissal. Nandoon na si Ma'am Clarice, alam na niya dahil tinext ko siya. Today, I need to pick him up myself. Hindi siya nagtanong ng marami, sinamahan niya ako sa office. Kinausap ko ang administrator, ipinakita ko ang ID ko, sinabi kong mula sa araw na iyon, walang ibang kukuha kay Miguel maliban sa akin, o sa taong bibigyan ko ng written authorization na personal kong isusumite. Maingat ang administrator, medyo kinakabahan, lalo na nang banggitin ko ang questionable signature. Ma'am, we will review this, sabi niya. Please do, sagot ko. And today, I am taking my son. Nang lumabas si Miguel, nagulat siya. Mama? Si Lola po susundo. Lumuhod ako. Hawak ang bag niya at ang dilaw na baon box. Hindi ngayon, sasama ka sa akin, anak. Galit si Lola. Ako ang bahala. Saan tayo pupunta? Saglit akong huminga. Doon ko naramdaman ang bigat ng isang linyang babago sa buhay naming lahat. Sa bahay ni nanay, sabi ko, kay Lola sa Parañaque. Kumunot ang noo niya, pero sabi ni Lola Remedios, kapag sumama ako sa iyo, hindi na niya ako makikita. Hindi iyon totoo, pero kailangan muna nating pumunta sa lugar na tahimik. Nagsimula siyang umiyak, hindi malakas, pero sapat para mabiyak muli ang puso ko. Ayaw kong magalit si Lola, niyakap ko siya, at sa pagkakataong iyon, hindi siya umatras agad. Matigas ang katawan niya sa una, pagkatapos unti-unting bumigay. Hindi trabaho ng bata na alagaan ang galit ng matatanda, bulong ko sa kaniya, trabaho ko alagaan ka. Sa taxi papuntang Parañaque, hawak niya ang baon box sa kandungan niya. Hindi niya alam na sa bagay na iyon nakatago ang mga boses na magpapatunay kung bakit kailangan ko siyang ilayo. Tumingin siya sa labas, tahimik, habang ako naman ay nagpadala ng mensahe kay Paulo. Nasa akin si Miguel. Dadalhin ko siya sa bahay ni Mama. Mula ngayon, kailangan natin ng malinaw na kasunduan sa custody at school pickup. Huwag kang magpadala ng kahit sino sa school o sa bahay ni Mama. Hindi pa kami umaabot sa Parañaque nang sunod-sunod na tumunog ang phone ko. Paulo calling. Doña Remedios calling. Paulo calling. Lori calling mula sa number na hindi ko dapat kilala pero kabisado ko na dahil nasa bank transfers. Hindi ko sinagot. Pagdating namin sa bahay ni Mama, nakatayo siya sa gate. Parang matagal na kaming hinihintay. Miguel, sabi niya, nakangiti ng malambot, may arroz kaldo ako. Tumingin si Miguel sa akin, nag-aalinlangan.
Lola rin siya. Oo, sabi ko. Nanay ko. Sa loob ng bahay, may maliit na kama na inihanda sa kwarto. May kumot na may cartoon. May tubig sa tabi. Walang sermon. Walang tanong na magpaparamdam kay Miguel na may kasalanan siya. Pinakain siya ni mama, pinahiga, at nang makatulog, saka lang kami nag-usap sa kusina. Doon ko binuksan ang recorder mula sa baon box at pinatugtog ang clip mula birthday dinner. Narinig ni mama ang boses ni Doña Remedios, ni Lori, ni Paolo. Nang dumating sa linyang, kapag siya mismo ang ayaw sumama sa nanay niya, tumayo si mama at napahawak sa mesa. Hindi na ito chismis, sabi niya. Hindi, sagot ko. Plano ito. Nang gabing iyon, nagpadala si Paolo ng mensahe, "You kidnapped my son." Sumunod si Doña Remedios, "Ibabalik mo si Miguel bukas, o pupunta kami sa barangay." Tiningnan ko ang phone ng matagal. Dati, matatakot ako. Dati, susunod ako para hindi lumaki ang gulo. Pero ngayon, nasa kabilang kwarto ang anak ko, natutulog nang hindi nila binubulungan, nasa mesa ang folder ng ebidensya, nasa phone ko ang videos. Nasa tabi ko ang nanay kong hindi nagtatanong kung bakit ako lumaban. Sumagot ako kay Paolo ng isang linya, "Magkita tayo sa barangay hall kasama ang school advisor, ang documents, at ang usapan tungkol kay Miguel." Hindi na siya sumagot agad. Si Doña Remedios ang sumagot, "Doon ka hihingi ng tawad sa pagkuha sa apo ko." Tiningnan ko ang mensahe niya, at sa unang pagkakataon, hindi ako kinabahan sa salitang barangay. Dahil ang barangay hall na gusto niyang gawing entablado ng paghingi ko ng tawad ang magiging lugar kung saan maririnig ng lahat ang sariling boses niya. Kinabukasan, tumawag ako kay Ma'am Clarice. "Ma'am," sabi ko, "magkakaroon po ng meeting sa barangay. Hihilingin ko po na nandoon kayo kung kaya ninyo." Hindi siya nagdalawang isip gaya ng dati. "Pupunta po ako, dadalhin ko ang records." Tinawagan ko rin ang school office para sabihin na pansamantalang huwag kilalanin ang lumang pick-up notes hanggat hindi nare-review. Nag-email ako ng formal revocation ng anumang prior authorization na hindi ko personal na kinumpirma. Nag-print ako ng pangalawang set ng ebidensya, screenshots ng chat, bank transfers, photos sa gate, pick-up note na may peking pirma, statement ni Ma'am Clarice, business papers ng Kuy photocopy, loan documents, resibo machines, renovation receipts. Inayos ko sila hindi ayon sa sakit na naramdaman ko, kundi ayon sa pagkakasunod-sunod ng intensyon nila. Una, sirain ang imahe ko. Ikalawa, ipasok si Lori sa role ng ina. Ikatlo, gawing legal ang access nila sa anak ko. Ikaapat, gamitin ang pera at kway para manatili ang kapangyarihan kay Paulo. Ikalima, palabasin na ako ang kusang umalis at dapat iwan si Miguel. Habang inaayos ko ang folder, lumapit si Miguel, hawak ang dilaw na baon box. "Mama," sabi niya, "bakit dala mo lagi ito?" Tumingin ako sa kahon. Sa sticker ng jeepney na natuklap ang sulok, sa plastik na dati ay simbolo ng pagkukulang ko sa isip niya, pero ngayon ay saksi sa katotohanan. "Kasi importante ito," sabi ko. "Dito ko nilalagay ang pagkain mo, at ano pa?" Tanong niya, parang may nararamdaman pero hindi alam ang pangalan. Huminga ako ng mabagal, mga bagay na kailangan kong alalahanin. Umupo siya sa tabi ko. "Galit ka kay Lola." Gusto kong magsinungaling para gumaan ang mundo niya. Pero pagod na ako sa mga matatandang gumagamit ng kasinungalingan para kontrolin ang bata. "Masakit ang ginawa ni Lola," sabi ko, "pero hindi ko hihilingin sa iyo na kamuhian siya." "Galit ba siya sa iyo?" "Siguro." "Bakit?" Tumingin ako sa kaniya, sa anak kong masyadong maaga tinuruan ng gulo. "Minsan, anak, may mga taong gustong hawakan ang pamilya sa paraan na nakakasakit na. Akala nila pagmamahal iyon, pero kapag tinuruan ka nilang matakot sa sarili mong ina, hindi na iyon tama." Tahimik siya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinulak ang baon box papunta sa akin. "Pwede mo pa rin po akong gawan bukas." Hindi ko alam kung gaano kaliit sa ibang tao ang tanong na iyon. Sa akin, iyon ang unang bitak sa pader na itinayo nila sa pagitan namin. "Oo," sabi ko, pinipigil ang luha, "araw-araw, kung gusto mo." Sa gabi bago ang barangay meeting, dumating ang huling mensahe ni Paulo, "Bring Miguel. He will tell them who he wants." Matagal kong tinitigan iyon. Doon ko nakita na hanggang dulo, plano pa rin nilang gamitin ang bata bilang testigo laban sa sariling ina. Sumagot ako, "Miguel will not be forced to perform for adults." Pagkatapos, pinatay ko ang phone. Inilagay ko sa bag ang folder, USB, printed statements, at ang dilaw na baon box. Hindi ko na itinago ang recorder sa takip. Hindi na iyon kailangan para manghuli pa. Nahuli na sila.
Ang kailangan ko na lang ay lakas para iparinig ang katotohanan sa lugar na pinili nilang gawing korte ng kahihiyan ko. Kinaumagahan, bago kami umalis, hinawakan ni Mama ang balikat ko. Huwag kang sisigaw, sabi niya. Hindi dahil wala kang karapatan, kundi dahil ang ebidensya mo ang sisigaw para sa iyo. Tumingin ako kay Miguel na nakaupo sa sala, yakap ang jeep ni Toy, tahimik, ngunit hindi na kasing layo ng dati. Alam kong hindi matatapos ang sugat sa isang meeting. Alam kong kahit mapatunayan kong mali sila, may bahagi ng anak ko ang maghahanap pa rin sa lola niyang minahal siya sa paraang may lason. Pero alam ko rin na kung hindi ako haharap ngayon, habang may hawak pa akong ebidensya, habang may kakampi pa akong teacher, habang may lakas pa akong sabihin ang buong pangalan ko nang hindi nanginginig, baka bukas ang kwento nila na ang maging totoo sa mata ng lahat. Kaya dinala ko ang folder sa dibdib ko, ang baon box sa bag, at ang takot sa ilalim ng dila ko. Pagdating namin sa barangay hall, nandoon na sila, si Paulo, si Doña Remedios, si Lori, dalawang kamag-anak, at ilang taong halatang inanyayahan para makita akong mapahiya. Si Doña Remedios ay nakaupo ng tuwid, rosaryo sa kamay, mukha ng inang inagawan ng apo. Si Paulo ay hindi tumingin sa akin. Si Lori ay namumutla. Sa kabilang gilid, dumating si Ma'am Clarice, hawak ang folder ng school records. Nang magtagpo ang mga mata namin, tumango siya. Hindi malaki, hindi dramatiko, pero sapat para ipaalala sa akin na hindi na ako mag-isa. Umupo ako sa harap ng mesa ng barangay, inilapag ang folder, at inilabas ang dilaw na baon box ni Miguel. Nakita kong kumunot ang noo ni Doña Remedios. Siguro iniisip niya kung bakit ko dinala ang bagay na matagal niyang tinuruan ang apo niyang tanggihan. Hindi niya alam na sa susunod na pagbukas ko ng takip niyon, hindi pagkain ang ilalabas ko, kundi ang boses nilang lahat. Lahat ng mata sa maliit na silid ng barangay hall ay bumagsak sa dilaw na baon box na inilapag ko sa mesa, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, nakita kong hindi na ako ang kinakabahan. Si Doña Remedios, na kanina pa nakaupo ng tuwid na tuwid, rosaryo sa kamay, biglang napahigpit ang kapit sa mga butil, na para bang may binibigkas na panalangin na hindi na para sa kaluluwa, kundi para sa pagtatakip. Si Paulo ay tumingin sa baon box, pagkatapos sa akin. At sa loob ng isang iglap nakita ko sa mukha niya ang tanong, na hindi niya kayang sabihin, ano ang alam mo? Si Lori, na nakaupo sa gilid, halos hindi gumagalaw. Ang kulay rosas niyang blouse ay parang biglang naging mali sa silid na iyon, masyadong malambot para sa katotohanang nakaupo sa pagitan namin. Sa harap, ang barangay captain, si Kapitan de la Cruz, ay nag-ayos ng salamin at tumingin muna kay Doña Remedios. Sige po, sabi niya, sino ang unang magpapaliwanag kung bakit tayo nandito? Hindi pa ako nakapagsasalita, nauna na si Doña Remedios. Kapitan, kinuha niya ang apo ko nang walang pahintulot, sabi niya, agad na bumigat ang boses, na parang inaapi. Ako ang nag-aalaga kay Miguel mula maliit. Ako ang naghahatid, sumusundo, nagpapakain, nagbabantay kapag siya ay nasa trabaho. Tapos bigla niya na lang dinala ang bata sa Parañaque na parang magnanakaw. Hindi man lang nagpaalam, ang salitang magnanakaw ay inihagis niya sa akin ng may husay. Hindi niya ako tinawag ng diretsyo, pero naroroon ang kahulugan, ninakaw ko raw ang sarili kong anak, may ilang kamag-anak ni Paolo ang tumango. Isa sa kanila, si Ate Baby, bumulong ng sapat para marinig ng iba, kawawa naman ang bata, ginawang paghihiganti. Hindi ako sumagot agad, tumingin lang ako sa baon box. Naalala ko kung ilang umaga ko itong pinunasan. Ilang beses ko itong binuksan na may pag-asang kakainin ni Miguel ang niluto ko. Ilang gabi ko itong hinugasan habang pinipigil ang luha. Ngayon, narito ito sa mesa, hindi na bilang simbolo ng pagkukulang ko, kundi bilang munting kahon ng katotohanan. Kapitan, sabi ko, hindi ko kinuha ang anak ko para maghiganti. Kinuha ko siya dahil may malinaw na pattern ng emotional manipulation, unauthorized pick-up, at pagtatangka nilang palitan ang papel ko bilang ina. Tumawa si Paulo, maikli at matigas. Naririnig niyo, ganyan siya magsalita, parang lahat kami kriminal. Ang totoo, nagsiselos lang siya kay Lori dahil mas gusto ng bata ang taong maalaga. Hindi gumalaw si Lori, pero bumaba ang tingin niya. Si Kapitan ay tumingin sa akin, may ebidensya ka ba, Ma'am Tarina? Noon ko binuksan ang folder, hindi mabilis. Hindi dramatiko, isa-isa kong inilabas ang mga papel, dahil natutunan ko na ang katotohanan. Kapag maingay ang paligid, kailangang ilatag ng may ayos. Mayroon po. Inuna ko ang school pick-up records. Ito po ang kopya mula sa school office.
May note na nagpapahintulot kay Doña Remedios at kay Miss Lori Manalastas na kunin si Miguel kahit wala ako. Ang pirma sa baba ay mukhang pirma ko, pero hindi akin. Hindi ko ito sinulat. Hindi ko ito isinumite. Biglang umingay ang mesa. Paano mo sasabihing hindi iyo? Tanong ni Paulo. Dahil alam ko ang pirma ko, sagot ko. At kung kailangan, ipapasuri ko. Pero kahit isang tabi muna nating iyan, bakit kasama ang pangalan ni Lori sa pick-up authorization ng anak ko, Paulo? Hindi siya nakasagot agad, tumingin siya kay Lori. Maliit na tingin lang, pero sapat para makita ng lahat na hindi niya ito itinuturing na ordinaryong empleyado. Si Doña Remedios ang sumalo. Ako ang nagpalagay ng pangalan niya dahil tumutulong siya. Praktikal lang iyon. Praktikal. Tanong ko, ipinakilala niyo ba sa akin na pwede niyang kunin ang anak ko sa school? Hindi ka naman palaging available, kaya kayo pumirma para sa akin. Tumahimik ang ilan. Si Kapitan ay sumulyap sa papel. Pagkatapos kay Doña Remedios, Doña, kung hindi ito pirma ni Ma'am Tarina, seryoso po ito. Biglang nagbago ang mukha ni Doña Remedios. Mula sa inang inaapi, naging matandang nasasaktan. Grabe ka, Tarina, pagkatapos kitang tulungan, pagbibintangan mo pa akong ni Meke, utang na loob mo sa akin, na may nag-alaga sa anak mo, habang nagpapayaman ka. Doon pumasok ang lumang salitang paulit-ulit nilang ginamit na kadena, utang na loob, dati. Yumuyuko ako kapag naririnig ko iyon. Ngayon, hindi na. Nagpapayaman, mahinahon kong sabi. Ito po ang bank statements, ito ang tuition payments, ito ang kuryente, tubig, gamot, groceries, at repairs sa bahay. Ito rin ang loan documents at resibo ng photocopy machine sa kway ni Paulo. Kung pera ang usapan, hindi ako yumaman. Ako ang nagbayad. Inilatag ko ang mga kopya sa mesa. Isa-isang tiningnan ni Kapitan ang mga papel. Si Paulo ay namula. Hindi ibig sabihin nagbayad ka. Pwede mo nang ipamukha sa amin, sabi niya. Hindi ko ipinapamukha. Pinipigilan kong burahin ninyo ang katotohanan. Akin ang kway, singit niya. Ako ang nagpapatakbo. Pinatatakbo mo, oo. Pero sino ang pumirma sa loan? Sino ang nagbayad ng unang machine? Sino ang nag-transfer sa supplier? Sino ang nagbayad ng renovation sa pwesto? Hindi siya sumagot, si Lori ay lalong namutla. Sa sandaling iyon, nakita ng mga kamag-anak ni Paulo na ang negosyong ipinagmamalaki nila, bilang patunay ng pagiging responsable ni Paulo, ay nakatayo pala sa pera ng babaeng ilang buwan nilang tinawag na absent, madamot, at walang puso. Pero hindi pa roon natatapos. Kinuha ko ang pangalawang set ng papel, bank transfers. Ito po ang mga transfer mula sa joint account namin papunta sa e-wallet number ni Miss Lori. Ang notes, ink, A4, repair, snacks Miguel, pink dress. Napatingin si Kapitan kay Lori. Miss Lori, supplier ka ba ng bond paper o ink? Nanginginig ang boses niya nang sumagot. Minsan po ako ang bumibili. Sa pink dress. Tanong ni Ma'am Clarice mula sa gilid, hindi mapanakit ang tono, pero sapat ang talim. Hindi po ba iyon din ang kulay na paulit-ulit na lumalabas sa drawings ni Miguel? Ang lahat ay napatingin sa kaniya. Doon ko nakita ang kahalagahan ng isang saksi na hindi umiiyak, hindi sumisigaw, at hindi kaduga. Tumayo ng kaunti si Ma'am Clarice at inilabas ang folder niya. Ako po si Clarice Santos, advisor ni Miguel. Nandito po ako hindi para kampihan si Ma'am Tarina bilang kaibigan. Nandito po ako dahil may behavioral observations po akong kailangang ilahad tungkol sa bata. Si Doña Remedios ay agad na umiling. Teacher, wag po kayong makialam sa pamilya. Donya, sabi ni Kapitan, pinapunta siya dahil tungkol ito sa bata. Huminga si Ma'am Clarice, pagkatapos binasa niya ang ilang bahagi ng statement niya. Hindi niya ginamit ang salitang brainwashing. Hindi niya ginamit ang salitang abuso. Mas malakas kaysa doon ang ginawa niya. Binasa niya ang eksaktong mga sinabi ni Miguel. Mama works because she likes money. If Tita Lori is my mother, I will not wait at the gate. Lola said Mama will leave. Pagkatapos, ipinakita niya ang drawing, bahay, lola, papa, Miguel, tita Lori, at sa labas, maliit na babae na walang mukha. Noong tinanong ko po kung nasaan ang mama niya, sinabi ni Miguel, Mama work, sa ibang pagkakataon po. May note siyang dala, Mama leave, tita stay. Bilang teacher, hindi ko po masasabi kung sino ang nagturo. Pero masasabi ko po na ang mga linyang ito ay paulit-ulit, adult phrasing, at may epekto sa emotional security ng bata. Hindi na nakangiti si Doña Remedios, bata iyan. Kung ano-ano ang sinasabi ng bata, tama po, sagot ni Ma'am Clarice,
Kaya nga hindi dapat ginagawang instrumento ang salita ng bata sa away ng matatanda. Ang pangungusap na iyon ang unang tunay na tumama sa silid. May katahimikang bumagsak, hindi dahil tapos na ang usapan, kundi dahil may isang taong labas sa pamilya ang nagsabi ng bagay na matagal nilang tinatakpan. Ginamit nila si Miguel. Si Paulo, na kanina pa nagpipigil, biglang sumandal sa mesa. Kapitan, with all respect, drawing lang iyan. Notes lang. Si Tarina marunong gumawa ng narrative, accountant iyan. Alam niya mag-ayos ng numbers, mag-ayos ng papel. Pero ang tanong, bakit mas gusto ng anak namin si Lori? Hindi ba dapat iyon ang tingnan? Baka dahil sa bahay, si Tarina ang malamig, si Tarina ang wala, si Tarina ang laging pagod. Hindi kasalanan ng nanay ko kung naramdaman ng bata ang totoo. Doon ko naramdaman ang lumang sakit na gusto niyang buhayin, baka nga ako ang kulang. Baka nga dahil sa akin. Pero ngayon, hindi na ako nakatayo sa dilim ng kusina, habang sila ang may hawak ng kwento. Nasa harap ko ang baon box, nasa laptop ko ang videos, nasa USB ang audio. Kaya binuksan ko ang maliit kong laptop at inilagay sa mesa. Kung totoo pong natural lang lumayo si Miguel sa angin, sabi ko, pakinggan po natin kung paano siya tinuruan. Napatayo si Doña Remedios. Hindi ako pumapayag na magpatugtog ka ng kung ano-anong recording. Bakit po? Tanong ko. Kung wala kayong sinabi, walang dapat ikatakot. Si Kapitan ay huminga ng malalim. Ma'am Tarina, saan galing ang recording? Kinuha ko ang baon box at binuksan ang takip. Sa ilalim ng foam, inilabas ko ang maliit na recorder. May narinig na mahinang bulungan mula sa mga nakaupo. Si Lori ay napahawak sa gilid ng upuan. Dito po. Sa baon box ng anak ko, inilagay ko ito matapos kong makita sa kamera ang unang video ng paninira. Ginamit ko ito para malaman kung bakit paulit-ulit ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Miguel. Illegal iyan, sigaw ni Paulo. Nirecord mo ang bahay namin, bahay na ako ang nagbabayad ng kuryente, bahay na tinitirhan ng anak ko, at sala kung saan sinisiraan ninyo ako sa harap niya. Sagot ko. Kung gusto ninyong pag-usapan ang legalidad, pag-usapan din natin ang pekeng pirma sa school pick-up authorization. Hindi siya nakasagot. Si Kapitan ay tumingin sa recorder, pagkatapos sa akin. Patugtugin mo iyong relevant lang. Pinindot ko ang unang file. Lumabas muna ang kaluskos, tunog ng TV, kutsara, paa ni Miguel sa sahig. Pagkatapos, boses ni Doña Remedios, malinaw, malambot, nakamamatay, huwag mong kainin kung ayaw mo. Alam naman natin, minadali na naman ng mama mo. Sumunod ang boses ni Miguel, pero sabi niya ginawa niya po ito. At ang sagot ni Doña Remedios, syempre sasabihin niya iyon, lahat ng nanay marunong magsabi ng mahal kita. Pero sino ang nandito kapag umiiyak ka? May suminghap sa likod, hindi ako tumingin kung sino. Pinatigil ko ang file at pinatugtog ang susunod. Boses ni Lori, Miguel, gusto mo iyong binili kong mamon. Boses ni Doña Remedios, tingnan mo si Tita Lori. Hindi ka niya anak pero naaalala ka niya. Ang mama mo. Kailangan pang paalalahanan na may anak siya. Si Lori ay yumuko, si Paulo ay nagsalita agad, that's taken out of context. May context pa, sabi ko. Pinatugtog ko ang video mula sa kamera sa tiyaw ng peking halaman. Sa maliit na screen, kita ang sala, ang Santo Niño, ang sofa, si Miguel na hawak ang jeepney toy, si Doña Remedios na nagtitiklop ng damit. Kawawa ka talaga, Apo, sabi ng boses mula sa video. Kung si Tita Lori siguro ang mama mo, hindi ka maghihintay sa gate ng matagal. Hindi naman ako naghihintay, sagot ni Miguel, nandoon ka, Lola. Oo. Nandito ako. Pero dapat ang mama mo ang nandoon. Kaso mas gusto niya ang pera. Hindi na iyon pwedeng tawaging mali ang intindi. Hindi na iyon pwedeng sabihin na biro, sa video, walang galit, walang away, walang sigaw mula sa akin. May matandang babae lang na dahan-dahang naglalagay ng lason sa isip ng batang nakatingin sa laruan. Si Kapitan ay napasandal sa upuan. Doña Remedios, sabi niya, bakit niyo sinabi ito sa bata? Nanginginig ang labi niya, pero hindi sa pagsisisi, sa galit. Dahil totoo. Sino ba ang nandoon? Ako. Ako ang nagpapakain, ako ang naglalakad sa init, ako ang nag-aalaga kapag may lagnat. Tapos ngayon, ako ang masama. Walang nagsabing masama ang pag-aalaga ninyo, sabi ko. Ang masama, ginamit ninyo ang pag-aalaga para palitan ako. Kung napalitan ka, sigaw niya, kasalanan mo iyon, doon lumabas ang tunay na mukha niya. Wala na ang rosaryong hawak ng martir. Wala na ang lola na umiiyak dahil inagawan ng apo.
Nasa harap namin ang babaeng naniniwalang ang oras na ginugol niya kay Miguel ay nagbigay sa kaniya ng karapatang sirain ang ina nito. Nanay, sabi ni Paulo, mahina, parang gusto niyang pigilan siya, pero huli na. Si Doña Remedios ay tumingin kay Lori. At ikaw, bigla niyang sabi, bakit ka tahimik? Ikaw ang laging nandyan, sabihin mo sa kanila na hindi kita pinilit. Sabihin mo na mahal ka rin ng bata. Nagtaas ng mukha si Lori, luhaan na ngayon, pero hindi iyon luhang malinis. Iyon ang luha ng taong akala niya background lang siya sa plano, hanggang siya ang iharap. Tita, bulong niya, huwag po. Huwag. Singhal ni Doña Remedios, ako ang nagpasok sa iyo sa bahay na ito. Ako ang nagsabing magpakabait ka kay Miguel. Ako ang nagsabing huwag kang mag-message sa school, para hindi mahalata. Tapos ngayon, tatahimik ka. Ang buong silid ay nanigas. Si Kapitan ay napatingin sa sekretary niya. Si Ma'am Clarice ay dahan-dahang isinara ang folder. Si Paulo ay namutla na parang may humugot ng dugo sa mukha niya. At ako, kahit alam kong may ebidensya ako, kahit narinig ko na ang plano sa recording, iba pa rin palang marinig ang mismong bibig ni Doña Remedios na sirain ang sarili niyang depensa. Doña, sabi ni Kapitan, mabagal, ano ang ibig niyong sabihin sa huwag mag-message sa school? Napaatras si Doña Remedios sa upuan. Parang ngayon lang niya narinig ang sarili. Wala, galit lang ako. Pero hindi na iyon maibabalik, ang salita, kapag nakalabas na, minsan mas matalas pa sa recording. Kinuha ko ang huling audio file, mayroon pa pong mas malinaw. Pinatugtog ko ang clip mula sa birthday dinner, pagkatapos ng eksenang sinabi ni Miguel na mas gusto niya si Lori. Boses ni Doña Remedios, akala ko papalag, bakit tahimik? Boses ni Lori, baka may alam na po. Boses ni Paolo, careful na muna tayo. She's acting different. Boses ni Doña Remedios, kailangan matapos na, habang bata pa si Miguel. Kapag siya mismo ang ayaw sumama sa nanay niya, walang magagawa si Tarina. Nang matapos ang audio, walang nagsalita. Hindi ko alam kung ilang segundo iyon. Ang narinig ko lang ay electric fan sa sulok at ang sarili kong tibok ng puso. Sa katahimikang iyon, hindi ko naramdaman ang tagumpay. Hindi iyon tagumpay. Walang ina ang nananalo kapag kailangan niyang patugtugin sa harap ng ibang tao ang patunay na tinuruan ang anak niyang layuan siya. Ang naramdaman ko ay pagod, malalim, luma, at malamig. Si Paulo ang unang bumawi. Hindi mo naiintindihan, sabi niya, pero basag na ang boses. Natatakot lang kami na kunin mo si Miguel. Lagi mong hawak ang pera. Lagi mong pinaparamdam na kailangan ka namin. Si mama lang naman ang gustong manatili ang bata sa pamilya. Sa pamilya? Tanong ko. O sa inyo? Pareho iyon. Hindi, Paulo. Hindi pareho. Tinulak ko sa harap niya ang bank statements at chat screenshots mula sa lumang phone. Ito ang messages niyo ni Lori. Kailangan lang masanay si Miguel sa iyo. Ayoko ng gulo sa custody. Kapag si Tarina ang napikon at umalis, mas madali. Sabihin mo sa harap nila na wala kang plano. Hindi niya hinawakan ang papel. Hindi niya ring tiningnan si Lori. Private messages iyon. Hindi mo sinabing peke. Wala siyang sagot. Tumulo ang luha ni Lori. Paolo, sabi niya, sabihin mo naman. Ngunit si Paolo, gaya ng lagi niyang ginagawa, nanahimik sa sandaling kailangan niyang pumili. At sa katahimikan niyang iyon, mas lalo siyang nabunyag kaysa kung nagsalita siya. Si Lori ay tumingin sa akin, at sa unang pagkakataon, wala na siyang ate sa bibig. Hindi ko alam na ganito kalalim, sabi niya. Tumawa ako ng mahina, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil minsan ang kasinungalingan ay sobrang kapal. Ang pagtanggi dito ay parang pangalawang insulto. Hindi mo alam, pero pangalan mo ang nasa pick-up note, ikaw ang nasa school gate. Ikaw ang tumanggap ng pera mula sa joint account. Ikaw ang nakaupo sa tabi ng anak ko, habang tinatanong siya kung sino ang mas gusto niya. Sabi nila wala ka na raw sa marriage, iyak niya. Sabi ni Paulo, matagal na kayong tapos. Doon ako tumingin kay Paulo. Tapos na pala tayo, pero ginagamit mo pa ang sahod ko. Tapos na pala tayo, pero hinahayaan mo pa akong magbayad ng tuition. Tapos na pala tayo, pero gusto mong maiwan sa iyo ang anak ko, ang kway, ang bahay na pinaayos ko. Wala siyang maisagot, si Doña Remedios, sa huling pagtatangka, bumaling kay Kapitan. Kahit ano pa ang sabihin niya, masaya ang bata sa amin. Tanungin ninyo si Miguel. Tanungin ninyo kung sino ang gusto niya. Tumayo ako, hindi malakas, pero mabilis, hindi. Lahat ay napatingin sa akin. Hindi ninyo gagawing testigo ang anak ko sa gulong ginawa ninyo. Hindi siya papipiliin sa harap ng barangay. Hindi ninyo siya pahihiyain para lang may magamit kayong sagot. Si Ma'am Clarice ay tumango. Tama po iyon.
Developmentally inappropriate at harmful po na pilitin siyang pumili sa ganitong setting. Si Kapitan ay nagtaas ng kamay. Hindi natin tatawagin ang bata para pagpiliin. Ang pag-uusapan natin ay immediate safety, school pickup, at documents. Doon ko unang naramdaman na ang kapangyarihan nila sa silid ay naputol. Hindi buo, hindi permanente, pero naputol. Si Doña Remedios ay hindi na pwedeng sumandal sa iyak ng lola. Si Paolo ay hindi na pwedeng magtago sa imahe ng tahimik na ama. Si Lori ay hindi na pwedeng magkunwaring mabait na tita. Ang mga papel, video, audio, at boses ng guro ay nakatayo sa mesa na parang mga taong hindi nila kayang takutin. Nagpatuloy ang usapan ng mas formal. Inilagay sa barangay blotter ang reklamo ko tungkol sa unauthorized pick-up at questionable signature. Hindi iyon korte, alam ko iyon, pero simula iyon ng record. Pinayuhan ako ni Kapitan na dumulog sa tamang opisina para sa child custody protection at legal consultation tungkol sa forged authorization at financial issues. Nilinaw sa harap ng lahat na mula sa araw na iyon, hindi maaaring sunduin ni Doña Remedios, ni Lori, o kahit sinong kamag-anak ni Paulo si Miguel sa school nang wala akong written consent at confirmation mula sa akin. Si Ma'am Clarice ay nagbigay ng kopya ng kanyang statement sa akin at sa school records, hindi bilang hatol, kundi bilang professional observation. Si Paulo ay pinagsabihang huwag gamitin ang bata sa communication namin at dumaan sa malinaw na kasunduan. Ang Quay photocopy ay hindi agad na isara sa papel, pero nang ilabas ko ang business permit copy, loan receipts, at proof ng kapital, nakita ko sa mukha ni Paulo na nawala ang ilusyon niyang kaya niya akong burahin doon. Temporary audit, sabi ko sa kanya sa harap ni Kapitan. Hanggat hindi malinaw ang pera, hindi ka gagamit ng joint account, hihingi ako ng accounting ng lahat ng transfers kay Lori, pinapahiya mo ako, bulong niya. Pinoprotektahan ko ang sarili ko, asawa kita. Naalala mo lang iyan noong kailangan mong humawak sa pera ko. Hindi siya sumagot. Si Doña Remedios naman ay nakaupo na parang biglang tumanda ng 10 taon. Hindi ako naawa agad. Hindi dahil wala akong puso, kundi dahil pagod na ang puso ko sa pag-unawa sa mga taong hindi man lang naawa sa anak ko. Nang matapos ang meeting, lumapit siya sa akin sa labas ng barangay hall. Wala na ang mga kamag-anak sa pagitan namin. Wala na ang mesa. Hawak pa rin niya ang rosaryo. Tarina, sabi niya, mababa ang boses, wag mong ilayo sa akin si Miguel, apo ko siya. Ang matandang ako siguro ay iiyak, hihingi ng tawad, magpapaliwanag na hindi ko gustong saktan siya. Pero ang babaeng nakatayo roon ay nakarinig na ng sariling pangalan na ginagawang lason sa bibig ng anak niya. Apo ninyo siya, sabi ko, pero anak ko siya. At hindi ninyo naintindihan ang hangganan. Mahal ko siya, alam ko. Napatingin siya sa akin, marahil umaasang iyon ang pinto pabalik. Pero mahal ninyo siya sa paraang tinuruan siyang matakot sa akin. Hindi ko hahayaang maulit iyon. Kailan ko siya makikita? Kapag may malinaw na guidance, kapag handa na siya, at kapag hindi ninyo na siya gagawing tagapagdala ng galit ninyo. Nanginginig ang labi niya, ang lupit mo. Hindi po. Natuto lang akong huwag ipagkamali ang awa sa pagpapabaya. Pag-uwi ko sa bahay ni Mama, natutulog si Miguel sa sofa, yakap ang jeepney toy, ang dilaw na baon box nasa maliit na mesa sa tabi niya. Tinanong ako ni Mama kung kumusta. Hindi ko alam kung paano isasagot ang isang araw na parang pinaghalo ang korte, lamay, at operasyon. Narinig nila, sabi ko na lang. Narinig nila ang boses nila. Naupo ako sa tabi ni Miguel, at hinaplos ang buhok niya. Gumalaw siya ng kaunti, nagmulat ng mata. Mama, nandito ako. Galit po ba sila? Hindi ako nagsinungaling. Oo, pero safe ka. Matagal siyang tumingin sa akin. Makikita ko pa po si Lola Remedios. Ang tanong na iyon ang muling nagpaalala sa akin na kahit malinaw ang ebidensya, hindi simpleng putulin ang dugo, alaala, at pagmamahal ng bata. Sa isip ko, si Doña Remedios ay ang babaeng nanira sa akin. Sa puso ni Miguel, siya pa rin ang lolang nagbigay ng merienda, naghatid sa school, nagkwento bago matulog. Hindi ko pwedeng gamitan ng galit ang sugat na galit din ang gumawa. Balang araw, sabi ko. Pero kailangan muna nating siguraduhin na walang magsasabi sa iyo ng masama tungkol sa akin, at walang magsasabi sa iyo na kailangan mong pumili. Masama po ba siya? Dahan-dahan kong inalis ang buhok sa noo niya. May ginawa siyang mali, malaking mali, pero hindi mo trabaho na hatulan siya. Trabaho mong maging bata, trabaho ko ang magprotekta. Pumikit siya muli, pero bago makatulog, hinawakan niya ang kamay ko, hindi mahigpit. Hindi gaya noong maliit pa siya na buong katawan niya ay kumakapit sa akin, pero hawak iyon,
at sa gabing iyon, sapat na iyon para huminga ako. Ang mga sumunod na linggo ay hindi naging malinis o madali. Nag-file ako ng mga dokumento para sa protective arrangements sa custody at school access. Hindi iyon isang eksenang dramatic na matapos ang lahat sa isang pirma. May pila, may photocopy, may forms, may mga taong nagtatanong ng paulit-ulit kung bakit kailangan. May mga tinging parang sinusukat kung nagsasabi ba ako ng totoo. Pero dala ko ang folder, dala ko ang statement ni Ma'am Clarice. Dala ko ang pick-up note na may peking pirma. Dala ko ang audio files at video clips. Tuwing nanghihina ako, tinitingnan ko ang dilaw na baon box ni Miguel at naaalala ko kung bakit nagsimula ang lahat, hindi para sirain ang pamilya ni Paolo, kundi para hindi tuluyang masira ang anak ko. Sa school, pinalitan ang pick-up protocol. Ako lamang, o si Mama, kapag may fresh written authorization at call confirmation mula sa akin. Si Doña Remedios ay minsang nagtangkang pumunta sa gate, dala ang paboritong mamon ni Miguel, pero hindi siya pinapasok ng guard. Tinawagan niya ako ng umiiyak, minumura ako sa pagitan ng hikbi. Hindi ko sinagot, nag-text ako, huwag pumunta sa school nang walang kasunduan. Si Paolo naman ay nagalit sa pera. Nang hindi na niya mabuksan ng basta-basta ang joint account, doon siya unang nagmakaawa, hindi para kay Miguel, kundi para sa cash flow ng Kway. Magsasara ang stall, sabi niya sa phone. Kawawa ang mga tao. Ibigay mo ang accounting ng transfers kay Lori, sagot ko. Tarina, personal na iyon. Joint money iyon. Pinapahiya mo ako. Hindi ako ang naglagay ng pangalan ni Lori sa bank records. Pagkaraan ng ilang araw, nalaman kong umalis si Lori sa photocopy stall. Hindi dahil bigla siyang nakonsensya ng buo, kundi dahil natakot siya nang malamang kasama ang pangalan niya sa dokumentong isusumite ko. May nagsabi sa akin na nakita raw siyang umiiyak sa likod ng stall. Kinukuha ang bag niya habang nakikipagtalo kay Paolo. Hindi ako nakaramdam ng tuwa. Ang babaeng iyon ay pumasok sa buhay ko bilang anino na gustong maging kapalit, pero sa dulo, siya rin ay ginamit ng mag-inang marunong maglagay ng ibang tao sa harap kapag may apoy. Hindi iyon nagpapatawad sa ginawa niya. Pero pinalinaw nito sa akin na sa bahay na iyon, lahat ng pagmamahal ay may kondisyon, at lahat ng tao ay pwedeng gawing gamit. Ang Kway photocopy ay pansamantalang nagsara, nang hindi makapagpakita si Paolo ng maayos na accounting. Ang dating pwestong ipinagmamalaki ng pamilya niya ay naging paalala na hindi lahat ng nakasulat sa pangalan ng lalaki ay galing sa lakas niya. May mga makinang umaandar dahil may babaeng tahimik na nagbabayad. May mga bahay na naayos dahil may manugang na hindi nagsusumbat. May mga pamilyang mukhang buo dahil may inang nilulunok ang sarili para hindi masabing walang utang na loob. Ngunit nang tumigil ako sa paglunok, hindi pala ako namatay. Nagsimula akong mabuhay. Inilipat ko si Miguel sa school na mas malapit sa trabaho ko. Hindi iyon madali sa kaniya. May mga gabing hinahanap niya ang dating classroom, si Ma'am Clarice, pati ang tindahan sa labas ng lumang gate. Nakipag-coordinate ako kay Ma'am Clarice para maayos ang transition. Binigyan niya ako ng maliit na envelope ng drawings ni Miguel para kapag handa na po kayo. Sabi niya, makikita niyo rin kung paano siya unti-unting nagbabago. Sa bagong school, ako ang naghahatid sa umaga, hindi araw-araw perpekto, minsan late kami dahil traffic, minsan scrambled egg lang ang laman ng baon box. Minsan pagod ako, at hindi ko agad nasasagot ang tanong niya. Pero ngayon, kapag hindi ko kaya, sinasabi ko, anak, pagod si mama, pero nakikinig ako. Natutunan ko na hindi kailangan maging perpektong ina para maging ligtas na ina. Kailangan lang maging totoo, present, at hindi hayaan ang ibang tao na magsulat ng puso mo para sa anak mo. Isang umaga, habang inilalagay ko ang baon niya sa dilaw na kahon, napansin kong hinahaplos niya ang natuklap na sticker ng berdeng jeepney. Mama, sabi niya, bakit hindi natin palitan ang sticker? Gusto mo ba? Umiling siya. Hindi. Para alam ko na luma na siya pero okay pa. Napatingin ako sa kaniya. Minsan, ang mga bata ay nakakapagsabi ng pangungusap na hindi nila alam ay mas malalim kaysa sa kaya ng matatanda. Oh, sabi ko. Okay pa. Lumapit siya at sumilip sa loob. Ikaw gumawa. Oo. Hindi po minadali. May kirot pa rin, pero hindi na kasing talas. Hindi. Pero kahit minsan nagmamadali ako, hindi ibig sabihin wala akong puso. Tahimik siya, pagkatapos, kinuha niya ang baon box at inilagay sa bag niya. Alam ko na po, hindi iyon instant healing. Hindi ibig sabihin noon ay nabura na ang lahat. May mga araw pa ring bigla niyang sasabihin, sabi ni Lola dati, at titigil siya, parang natatakot na masaktan ako. Kapag ganoon, humihinga ako at sinasabi,
pwede mong sabihin, hindi kita papagalitan dahil may naaalala ka. Unti-unti, natutunan niyang ang pagmamahal sa akin ay hindi nangangahulugang kailangang burahin ang pagmamahal niya sa lola niya. At natutunan ko rin, mas mahirap maging inang hindi naninira kaysa maging inang nanalo sa ebidensya. Madaling sabihin kay Miguel na masama sila. Mahirap sabihin ang katotohanan ng hindi ginagawang lason. Pero iyon ang pinili ko, dahil ayokong maging kabaligtaran lang ni Doña Remedios. Ayokong gamitin ang anak ko para gantihan ang mga taong gumamit sa kanya. Si Paulo ay patuloy na nagpadala ng mensahe sa unang buwan, minsan galit, minsan malambing, minsan nagmamakaawa na makita si Miguel ng kami-kami lang. Hindi ako pumayag sa kami-kami lang. Lahat ay kailangang may kasunduan, may oras, may lugar, may malinaw na hangganan. Noong unang supervised visit, tahimik si Miguel. Si Paulo ay nagdala ng laruan at Jollibee, sinubukan niyang magpatawa. Tumingin sa akin si Miguel bago kunin ang fries, parang humihingi ng pahintulot na mahalin pa rin ang ama niya. Tumango ako, nasaktan ako, oo. Pero hindi ko ipapasa sa kanya ang sugat na ako ang dapat magdala. Si Doña Remedios ay hindi pinayagang sumama noon. Nang malaman niya, nagpadala siya ng mahabang mensahe. Pinapatay mo ako habang buhay pa ako. Hindi ko sinagot. May mga mensaheng hindi naghahanap ng sagot, naghahanap lang ng butas para muling pumasok. Sa halip, nagpunta ako sa simbahan sa Parañaque isang gabi, hindi para humingi na parusahan sila, kundi para humingi ng lakas na hindi maging katulad nila. Naupo ako sa likod, pinanood ang ilaw sa altar, at doon ko inamin sa sarili ko ang bagay na pinakamasakit, kahit naputol ko ang kapangyarihan nila, hindi ko maibabalik agad ang inosenteng Miguel na tumatakbo sa gate at sumisigaw ng mama. Ang maibibigay ko lang ay araw-araw na patunay na nandito ako. Araw-araw na baon. Araw-araw na sundo. Araw-araw na sagot sa tanong niya. Araw-araw na pagtanggi na gawing sandata ang kaniyang puso. Isang gabi, ilang buwan matapos ang meeting sa barangay. Habang inaayos ko ang mga resibo at bagong schedule ng trabaho, lumapit si Miguel dala ang dilaw na baon box. Mama, sabi niya, pwede ba bukas adobo rice? Pwede. Tapos sulatan mo ulit ng note, natigilan ako. Matagal na akong hindi naglalagay ng note dahil natakot akong baka maalala niya ang mga panahong itinutulak niya ang baon ko palayo. Anong gusto mong isulat ko? Nag-isip siya. Kahit ano, basta galing sa iyo. Doon ako muntik umiyak, pero pinigilan ko dahil nakatingin siya. Sige. Kinabukasan, isinulat ko sa maliit na papel, Miguel, hindi kailangang maging perpekto ang araw para mahal pa rin kita. Love, Mama. Inilagay ko iyon sa ilalim ng kutsara, isinara ang takip ng baon box, at hinaplos ang natuklap na jeepney sticker. Sa gate ng bagong school, bago siya pumasok, bumalik siya sa akin. Hindi siya tumakbo gaya noong maliit pa siya. Hindi rin siya nag-atubili gaya noong mga panahong puno siya ng takot. Lumapit lang siya, yumakap sandali sa baywang ko, at bumulong, sunduin mo po ako mamaya ha. Yumakap ako pabalik, oo, anak, nandito ako mamaya. Nang pumasok siya sa gate, naramdaman ko ang kirot at ginhawa na magkasabay. Hindi pa kami buo, hindi na kami gaya ng dati. Pero hindi na rin kami nasa ilalim ng mesa ng ibang tao, pinaghihiwalay ng mga bulong na hindi namin nakikita. Hawak ko na ang sarili kong oras, hawak ko na ang pangalan ko bilang ina. Hawak ko na ang karapatang magsabi ng hindi, kahit sa mga taong tinatawag na pamilya. Hindi ko sinabi kay Miguel na masamang tao ang lola niya. Sinabi ko lang, may mga taong nagmamahal sa paraang nakakalimutan nilang hindi pag-aari ang minamahal nila. Sinabi ko, may mga matatanda na nasasaktan at nananakit, pero hindi trabaho ng bata na ayusin sila. Sinabi ko, kung darating ang araw na magkikita sila ulit, naroon ako, hindi para hadlangan ang pagmamahal, kundi para bantayan ang hangganan. At sa sarili ko, sa pinakatahimik na bahagi ng gabi, inamin kong may mga relasyon sa dugo na hindi lang ugat, kundi maaari ring maging talim, kapag hindi mo hinawakan ng tama, hihiwa ito sa anak mo, sa dangal mo, sa buong pagkatao mo, kaya umalis ako. Hindi dahil wala akong utang na loob. Umalis ako dahil ang utang na loob ay hindi dapat bayaran ng karapatan ng isang ina. Umalis ako dahil ang bahay na puno ng Santo Niño, Rosario, at salitang pamilya ay maaari pa ring maging lugar ng paninira kapag ang pagmamahal ay ginawang pagmamay-ari. Umalis ako dala ang anak ko, ang folder ng ebidensya, at ang dilaw na baon box na minsang itinulak palayo ni Miguel. At sa bawat umagang binubuksan ko iyon para lagyan ng pagkain, hindi ko na sinusubukang patunayan na mabuti akong ina. Hindi na iyon ang laban ko. Ang laban ko ngayon ay mas tahimik, mas mahaba, at mas totoo,
ang manatili, araw-araw, hanggang matutunan muli ng anak ko, na ang kamay ng kaniyang ina, ay hindi kamay ng taong iiwan siya, kundi kamay ng taong bumalik, para kunin siya, bago tuluyang mawala.